Tumulo ang dugo sa talim at ito ang huling panahon ng era ng Bakimatsu sa Kyoto. Ang mga swordsman na nakaharap sa isang binata na may pulang buhok ay natamba niya sa pamamagitan lamang ng ilang mga pangunahing galaw. Dumating ang isa pang grupo at ang kapitan ng pangkat isa sa Shinsenumi ay nais na humakbang pasulong ngunit napigilan. Isang mas mukhang batikang lalaki ang nais kumatawan sa lahat sa pakikitungo sa mandirigmang ito. Ang lalaking ito ay si Hajime, kapitan ng pangkat-3 ng Shinsenumi. Nais niyang hamanin ang binata na may pulang buhok na walang iba kundi si Hidakiri Batusai. Sa isang madilim na gabi noon, isang mas batang Hidakiri ang naglalakad nang pigilan siya ng isang dalaga, na balak harapin ang estrangherong ito na may dalang espada. Habang tumatakbo, aksidenteng natisod at natamba si Hidakiri. Ipinaliwanag niya na isa lamang siyang palaboy na swordsman. Ang espada sa kanyang balakang ay isa lamang sa kabato na ang talim ay nakabaligtad papasok, kaya halos imposibleng saktan ang sinuman. Matapos linawin ang hindi pagkakaunawaan, mabilis na pinakawalan si Hidakiri. Sa kabilang panig ng nayon, ang mga gwardya ay nakikipaglaban sa isang napakalakas na asasin. Sa harap ng kahangahangang figure, agad na inakala ng lahat na ito ay si Batusay. Ang dalaga mula kanina ay dumating sa tamang oras at sumugod kasama ang iba pa upang harapin ang asasin, ngunit siya rin ay naitutulak pabalik. Nang paparating ang panganib, ang binata na may pulang buhok ay dumating sa tamang oras upang iligtas siya mula sa nakakasawi na atake na iyon. Ang asasin ay malapit nang sumugod muli, ngunit nang dumami ang mga gwardya, pinili niyang tumakas. Bago umalis, hindi niya nakalimutang ipakilala ang kanyang sarili bilang si Himura Batusay ng Kamiya Cast Iron, na kilala rin bilang Hidakiri Batusay. Sabik na hinabol siya ng dalaga, ngunit pinigilan siya ng binata na may pulang buhok. Ang bandidong iyon ay gumagamit ng pangalan ng ibang paaralan upang gumawa ng mga pagkakamali. Nang makita ang mga gwardya na papalapit, ang binata na may pulang buhok ay walang ibang pagpipilian kundi buhatin ang dalaga at tumakas. Dinala niya ito sa Kame Ashian Dojo. Ipinaliwanag ng dalaga na ang kanilang paaralan ay isang maliit na paksayon lamang na may mga 10 miyembro. Sa nakalipas na 2 buwan, may biglang sumulpat, pumaslang ng walang pag-aalinlangan habang ginagamit ang pangalang Batusay, dahilan para unti-unting matakot ang mga tao sa kanilang paaralan at sa pangalang iyon. Ipinaalala lamang ng binata na may pulang buhok sa dalagang nagngangalang Kauro na mag-ingat at na ang impostor ay hindi isang taong dapat paglaruan. Tumanggi si Kauro na sumuko dahil ito ang paaralang itinatag ng kanyang ama. Kalahating taon na ang nakalilipas, ipinadala siya sa larangan ng digmaan sa Timog Kanluran at doon nawalan ng buhay. Ang nagpapanggap na Batusay ay nakagawa ng mga gawaing samaira sa karangalan ng kanilang paaralan, at hindi ito maaaring hayaan ni Kauro. Bago siya lumuha, tumalikod na lamang si Hidakiri at tahimik na umalis, hindi pa rin nakakalimutang ipaalala sa kanya na dapat niyang pahalagahan ang kanyang sariling buhay kaysa sa pagprotekta sa ilang karangalan. Ang taong nagbenda sa mga sugat ni Kauro ay naghintay hanggang sa sila na lang ang mag-isa upang balaan siya na huwag maging masyadong inosente, or magtiwala at huwag maging masyadong mabait. Lumipas ang mga araw, at naglalakad si Kauro sa kalye nang makita niya ang isang pulutong na nagtitipon upang manood ng isang bagay na nangyayari. Sa gitna ay si Hidakiri na ikinukulong ng mga gwardya dahil sa pagdadala ng espada sa gabi. Agad na sumugod si Kauro upang protektahan si Hidakiri. Naunawaan ng kanyang kasama at sinuhulan ang mga gwardya ng ilang barya, at pansamantalang pinalaya si Hidakiri. Tinanong ni Kauro si Hidakiri tungkol sa kanyang sitwasyon, ngunit sa halip ay tinanong siya nito tungkol sa anumang mga lead sa asasin na gumagamit ng pangalang Batusay. Pansamantalang nalaman ni Kauro ang posibleng lokasyon kung saan nagtatago ang impostor. Habang nag-uusap sila, ang lalaking kasama ni Kauro ay unang nagpaalam. Ito ay si Kahay, isang katulong na matagal nang nakatira kay Kauro. Nang makitang walang itinago ang dalaga sa kanya at inanyayahan pa siyang manatili ng ilang araw, ngumiti lamang si Hidakiri at tumanggi. Bago umalis si Hidakiri, dali-daling nagpasalamat si Kauro sa pagliligtas sa kanya ilang araw na ang nakalilipas. Nanatili ang kanyang ngiti at mabilis na umalis si Hidakiri. Matapos magpaalam sa mabait na dalaga, tahimik na pinag-isipan ni Hidakiri ang sinabi sa kanya ni Kauro. Tila ang kanyang pakay ay ang impostor na si Batusay. Dumating ang gabi,
at tumayo si Hidakiri sa harap ng establishmento ni Kahay na sumisigaw. Isang iritadong lalaki ang lumabas, gustong itaboy siya, sinasabing wala rito si Master Hamiro. Nang marinig ang pangalang ito, ngumiti si Hidakiri at inilantad ang pagkakakilanlan ng tinatawag na Himura. Nang marinig ito, agad na lumabas ang mga natitirang lalaki mula sa lahat ng direksyon upang patahimikin siya at pagtakpan ang kinaroroonan ng kanilang master. Pagbalik sa Kenshin Dojo, nagbabasa si Kaoru nang lumapit ang matandang si Kahay at iniabot ang mga dokumento para sa paglilipat ng lupa. Siya ang kumilos para sa kanya upang isara ang paaralan at agawin ang lupang ito. Sa likuran niya, nagpakita din ang gumagamit ng alias na Hidakiri Batusai. Lumabas na ang tunay niyang pangalan ay Himura Gohi, ang nakababatang kapatid ni Kahay. Agad na kinuha ni Kaoru ang kanyang espada ngunit mabilis siyang napalibutan ng isang grupo ng mga lalaki. Matagal nang gustong sakupin ni Kahay ang lugar na ito, kaya nagplano siya na ang kanyang disipulo ay magpanggap na Hidakiri at sa paaralan ng Kamiya upang agawin ang lupang ito at ibenta ito kapalit ng pera. Sinubukan ni Kaoru na umatake, ngunit ang kanyang espadang kahoy ay madaling nabali ni Gohi, at siya ay itinali. Madaling kumuha ng dugo ang matandang si Kahay mula sa kanyang kamay upang itatak ang kanyang fingerprint sa kontrata. Doon din bumukas ang mga pinto ng dojo, nakipag-ugnayan si Hidakiri sa lahat ng mga lalaking iyon upang makarating dito. Ngumiti si Hidakiri at ipinahayag na gusto niya ang inosenteng kabangisan ni Kaoru, kaya hindi siya dapat masawi dito. Habang sumusugod ang mga lalaki sa kanya, madaling natalo sila ni Hidakiri sa pamamagitan lamang ng ilang mga atake. Sina Gohi, Kaoru, at ang matandang si Kahay ay natigilan sa bilis at mga atake ng lalaking may pulang buhok sa harap nila. Matapos harapin ang lahat ng mga tauhan, mahinahong inihayag ni Hidakiri na ang estilo ng espada ng Hidakiri Batusai ay hindi mula sa paaralang Kenshin. Ito ay isang sinaunang sining ng espada na nagmula sa panahon ng mga naglalabanang estado, ang pinataas na estilo ng Mitsurugi. Doon lamang napagtanto ng lahat na ang lalaking nasa harap nila ay ang tunay na Hidakiri. Agad na hinugot ni Gohi ang kanyang espada, gustong makipagtunggali sa alamat na ito, umaasang matatalo siya at maangkin ang pangalang Batusay para sa kanyang sarili. Ngunit madaling tinamaan siya ni Hidakiri sa pamamagitan lamang ng isang galaw ng espada. Pagkatapos ay itinutok ni Hidakiri ang kanyang talam sa matandang si Kahay, dahilan upang siya ay mahimatay sa takot. Dahan-dahan niyang pinunit ang kontrata ng paglilipat ng lupa, pagkatapos ay humingi ng tawad kay Kaoru dahil sa pagsisinungaling sa kanya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nang makitang aalis na si Hidakiri, ipinahayag ni Kaoru ang kanyang kahilingan na tumulong siya sa muling pagtatayo ng paaralang Kenshin. Gusto niyang malaman ang tunay na pangalan ni Hidakiri Batusai. Natahimik sandali si Hidakiri, pagkatapos ay lumingon at ngumiti ng marahan, ipinaliwanag sa kanya na Kenshin Himura ang kasalukuyan niyang pangalan. Matapos lumipas ang sandali ng kanyang emosyonal na pagkahumaling, biglang napagtanto ni Kaoru na may mali. Si Hidakiri ay isang sundalo mula sa huling bahagi ng panahon ng Bakimatsu, kaya paano siya magmumukhang bata ngayon? Isang linggo na ang lumipas mula nang mabihag ang Pekeng Batusay. Ngunit wala pa ring miyembro ang bumalik sa paaralan ng Kamiya, na labis na ikinabahala ni Kaoru. Casual na ipinaliwanag ni Hidakiri, na ngayon ay si Kenshin, na dahil ito ay isang panahon ng sibilisasyon at kaliwanagan, magiging mahirap para sa mga tao na bumalik dito. Muling binanggit ni Kaoru ang usapin ng edad, na nagpahayag ng hindi paniniwala na si Kenshin ay 28 taong gulang lamang, napakabata para sa isang dating patriot ng Ishin Shishi, ngunit ngumiti lamang siya ng walang karagdagang paliwanag. Habang papunta sila para bumili ng mga supply, nagpahayag ng optimismo si Kenshin na sasali rin ang mga tao sa kanilang paaralan. Nang sandaling iyon, isang batang lalaki ang dumaan sa kanilang dalawa at agad siyang sinunggaban ni Kaoru. Dahil sa pagkilala na ito ay karaniwang panlilinlang ng mga batang magnanakaw, hindi nagpakita ng galit si Kenshin. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang supot ng pera sa bata at hiniling kay Kaoru na sumama na lang sa kanya. Dahil dito, nagalit ang maliit na magnanakaw. Agad niyang ibinalik ang pitaka sa kanila, at sinabing siya rin ay may lahing samurai mula sa Tokyo na nagngangalang Yahiko. Ipinaliwanag ng bata na hindi niya intensyong magnakaw ng pera, gusto lang niyang asarin ang taong may dalang espada na naglalakad.
Pinuri ni Kenshin ang bata dahil sa kanyang pagiging may gulang at humingi ng tawad sa pagmamaliit sa kanya. Umalis si Yahiko nang walang imak at nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Tinanong ni Kaoru si Kenshin kung saan siya dating nakatira, ngunit sinabi lamang nito na gumala siya kahit saan at walang tiyak na tirahan. Tiningnan ni Kaoru ang kalmadong binata sa harap niya. Karamihan sa mga Asian shishi ay tinalikuran ang kanilang mga espada upang sumama sa gobyerno ng Moji dahil sa ambisyon para sa kapangyarihan, ngunit hindi ang lalaking ito. Hindi nagtanong si Kaoru, sinabihan lamang niya itong itago ang kanyang espada dahil mahigpit ang mga gwardya. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, pansamantala silang naghiwalay ng landas. Si Kenshin ay inatas ang bumili ng pagkain at inumin. Pagkatapos, huminto ang isang karwahe ng kabayo. Maingat na tinanong ng lalaki sa loob si Kaoru kung paano patungo sa punong himpilan ng pulisya. Pinagmasdan ni Kaoru ang karwahe, iniisip kung sino ang taong ito. Sa loob ng karwahe, dumating ang lalaki dahil sa mga chismis na nandito si Himura Batusay. Lumipat ang eksena sa batang si Yahiko. Lumapit ang bata sa isang maliit na eskinita upang salubungin ang isang grupo ng mga tao. Ang mga tulisan na ito ay dumating upang mangolekta ng perang pamproteksyon. Nang makitang walang pera ang bata, agad nila itong pinahirapan at pinagbantaan na kung wala siyang dadalhin pagsapit ng gabi, hindi na siya dapat umasa na mabubuhay pa. Naglalakad si Kaoru sa kalye nang makita niya ang isa pang karamihan na nagkukumpulan. May inaaresto ang mga pulis dahil sa paglabag sa pagbabawal sa pagdadala ng espada. Totoo nga, nahuli na naman si Kenshin. Sa gitna ng karamihan, nanunood din si Yahiko. Nang tila dadalhin siya palayo, isang gwardya ang humakbang papalapit. Ito ay si Teniente Yujiki, kasunod ang isang grupo ng mga matataas na opisyal ng pulisya. Binunot ni Yujiki ang kanyang espada, gustong makipagtunggali kay Kenshin para harapin ito. Pagkatapos, narinig ni Kaoru ang balita at sumugod siya palapit. Ngunit agad siyang pinigilan ng mga matataas na opisyal na makalapit. Nagbanta si Yujiki na kung hindi bubunutin ni Kenshin ang kanyang espada, puputulan niya ang damit ni Kaoru sa harap ng lahat. Ang kanilang mga ginawa ay labis na ikinagalit ng mga mamamayan. Ngunit sa harap ng mga may kapangyarihan, ang mga tao ay naghiwa-hiwalay lamang sa takot. Si Kenshin, na matagal ng tahimik, ay sa wakas ay bumunot ng kanyang espada upang protektahan ang lahat. Ngumiti ng matagumpay si Yujiki habang siya at ang mga natitirang opisyal ay bumubunot ng kanilang mga espada. Ang eksena ay lumipat sa isang opisina kung saan ipinaliwanag ng hepe ng pulisya na ang balita tungkol sa pagdating ni Himura Batusay dito ay isang impostor lamang. Naunawaan nilang lahat na ang Himura na ito ay hindi papaslang para sa pansariling pakinabang. Sa kabaligtaran, siya ay isang bayani noong panahon ng Meiji. Ikinwento ng hepe ng pulisya kung paano ilang araw na ang nakalipas, ang grupong nagpapanggap na si Himura ay iginapos at iniwan sa pasukan ng istasyon ng pulisya habang iniinteroga. Sinabi nila na ang tunay na Himura ang may gawa nito. Habang nag-uusap sila, pumasok ang isang gwardya at nagulat na ang grupo ng mga pulis na may hawak na espada ay muling nagdudulot ng gulo. Labis na nabagabag ang hepe ng pulisya dahil sila ay mga tulisan lamang na kamakailan lamang pinalaya mula sa bilangguan. Ngunit dahil sa kanilang mataas na autoridad, at ang isa ay isang Ishin Shishi, wala nang magagawa. Ang Ishin Shishi ay nahahati sa 5 pangunahing paksayon, Satsuma, Choshu, Tosa, Haizen, at iba pa. Ang Satsuma at Choshu ang kasalukuyang 2 pangunahing kapangyarihan sa aparatong pampulitika ng Meiji. Kinontrol ng Satsuma ang pulisya, habang kinontrol ng Choshu ang militar ng may ganap na autoridad. Iniulat ng gwardya na ang mga lalaking iyon ay natalo ng isang swordsman na maikli, may pulang buhok, tila medyo maamo, at may peklat na hugis krus sa kaliwang pisngi. Nagulat ang lalaki nang marinig ito at agad na nagkaroon ng hinala. Pagbalik sa palengke, halos lahat ng mga mayabang na lalaki ay hinarap na ni Kenshin, at si Yujiki lamang ang huling iniwan. Hindi siya balak saktan ni Kenshin, hiniling lamang niya kay Yujiki na mangako na hindi na muling aapihin ang mga tao kapalit ng kanyang buhay. Agad na sumugod si Yujiki gamit ang kanyang espada, gamit ang pinakamalakas na teknik ng espadang Satsuma ng paaralang Jagen upang talunin si Kenshin, ngunit ginamit ni Kenshin ang kanyang hindi kapani-paniwalang bilis upang maiwasan ang atake at tinamaan siya mula sa likuran gamit ang isang hiwa.
Agad siyang pinalibutan ni Kaoru at ng lahat ng tao ng papuri at paghanga. Doon din, isang lalaki ang tumawag kay Kenshin. Nang makita siya, ngumiti si Kenshin at lumapit upang batiin siya. Ang lalaking ito ay nagngangalang Yamagita, dating commander ng Kiatai, ang pinakamalakas na hukbo noong panahon ng Restoration Era, at isa ring Ishin Shishi. Agad na gustong makausap ni Yamagita si Kenshin upang hikayatin siyang makipag-isa muli sa kanyang kapwa kasamahan na Ishin Shishi, ngunit ngumiti lamang si Kenshin at sinabing wala siyang balak na gamitin ang pagpaslang upang umakyat sa mataas na posisyon. Sinubukan siyang hikayatin ni Yamagita, ngunit nadama ni Kenshin na nakalimutan na ng kasalukuyang pampulitikang aparato ang marangal na layunin ng mga swordsman, kaya hindi siya maaaring sumang-ayon na sumali. Ikinatwiran ni Yamagita na nagbago na ang mga panahon. Bumagsak na ang panahon ng samurai, at sa panahon ng Meiji, ang pagkakaroon ng espada ng walang awtoridad ay nangangahulugan na walang magagawa. Mahinahong sumagot si Kenshin na sa pamamagitan ng espadang ito, mapoprotektahan pa rin niya ang mga taong pinapahalagahan niya, at sapat na iyon. Dahil doon, umalis siya kasama si Kaoru. Lumapit ang hepe ng pulisya at pinayuhan si Yamagita na huwag parusahan si Kenshin dahil kahit na gumamit siya ng espada, ligtas naman ito. Nabanggit din niya na ibang-iba si Himura batusay sa mga tsismis. Sa pagbabalik, humingi ng tawad si Kenshin kay Kaoru dahil sa pagsira niya ng laso, ngunit hindi ito nagalit at binigyan pa rin siya ng mga gawain gaya ng dati. Habang naglalakad sila, hinangaan ni Kaoru ang marangal na diwa ni Kenshin sa pagliligtas ng mga tao. Sa ibang lugar, naglalakad ang batang si Yahiko habang inaalala ang kanyang nasaksihan. Pagkatapos lang, napansin niya ang isang matandang babae na kakahulog lang ng pera. Natahimik sandali si Yahiko, pagkatapos ay kinuha ang pitaka. Samantala, naisip din ni Kenshin ang batang iyon, nadama na kung hindi nagbago ang panahon, maaaring naging isang tunay na samurai si Yahiko. Pagsapit ng takip silim, tahimik na pinagmasdan ni Yahiko ang tanawin ng ilog. Parang may napagpasyahan, kinuha ng batang lalaki ang isang kahoy na patpat at nagsanay na icewing ito ng ilang sandali. Dumating na ang takdang araw, at muling nagpakita ang mga tulisan. Diretsyong ipinahayag ni Yahiko na hindi na siya magtatrabaho bilang magnanakaw at agad siyang pinahirapan ng matindi. Sa kabila ng pagpapahirap, nanatiling determinado si Yahiko na huwag nang maging magnanakaw. Naglalakad din pa uwi si Kaoru, iniisip si Kenshin habang nasa daan. Habang tumatawid siya sa tulay, napansin niya ang batang lalaki na nakilala niya ng umagang iyon na walang malay na binuhat ng dalawang malalaking estranghero. Sa punong himpilan ng isang pangkat, si Yahiko ay itinaas sa ere. Ang tinatawag na pinuno ay tumawa lamang, mahinang nagsalita, nagtatanong kung ano ang plano ni Yahiko na mabuhay kung hindi siya magnanakaw. Wala nang lugar ang samurai dito sa panahon ng Meiji, para sa mga taong nagmamalasakit pa rin sa karangalan. Pinayuhan niya si Yahiko na talikuran ang kanyang pagkakakilanlan bilang samurai at matutong mamuhay ng mapagkumbaba upang patuloy na maging allipiers ni Tenashi. Agad na naglabas si Yahiko ng isang laway na puno ng dugo bilang kanyang sagot, at gusto pa rin niyang umalis sa lugar na ito. Ang mga natitirang lalaki ay galit na pinalibutan siya at pinahirapan siya ng walang awang habang si Tenashi ay mahinahong nasisiyahan sa kanyang masarap na pagkain. Pinahirapan nila siya habang kinukot siya ang mababang katayuan ni Yahiko. Nang mabanggit ang kanyang pamilya, agad na lumaban si Yahiko. Sinundan ng kanyang ama ang agos ng panahon at pinagtaksilan ang Bakufu. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa isang mas malaking layunin at ang kanyang ina ay pumanaw din dahil sa kalungkutan para sa kanyang ama. Namuhay sila ng may pagmamalaki, ibang-iba sa inaangkin ng mga taong ito. Ang isa sa kanila ay nagalit at gustong tapusin si Yahiko. Ngunit nang sandaling iyon, sinira ni Kenshin ang pinto at sumugod papasok upang iligtas ang bata. Sinubukan muna niyang gumamit ng mga salita upang hilingin ang pagpapalaya kay Yahiko, hindi nakalimutang magbanta na kung hindi sila susunod, ang lugar na ito ay mabubura. Sa sobrang takot ni Tenashi ay halos mabasa siya at takot na pumayag sa kahilingan. Ngunit galit na galit si Yahiko at gusto niyang lumaban sa sarili niyang paraan palabas sa lugar na ito, hindi sa ibang tao ang magliligtas sa kanya. Nang makita ang espiritu ng bata, ngumiti lamang si Kenshin ng marahan at inalok na gamutin ang kanyang mga sugat bilang paghingi ng tawad. Nang makita silang umalis, gusto silang habulin ng mga lalaki, ngunit pinigilan sila ni Tenashi.
Nakita niya na si Kenshin ay isang tunay na assassin at kahit na may 500 lalaki na dumating, hindi nila siya madaling matatalo. Kaya ang pagsasakripisyo ng isang tao ay katanggap-tanggap. Sa pagbabalik, kinarga si Yahiko habang tumutulo ang mga luha ng kawalan ng magawa. Gusto ng bata na maging mas malakas nang walang tulong ng sinuman. Sa ganoong paraan, maaari sana niyang iligtas ang kanyang mga magulang at tahimik na nakinig lamang si Kenshin sa sinabi ng bata. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, nakarating sila sa Kamesen Dojo. Ipinakilala ni Kenshin si Kaoru kay Yahiko, sinabing mula ngayon, si Kaoru na ang magiging master niya. Agad nilang gustong tumanggi, ngunit ngumiti lang si Kenshin at sinabing inihanda na niya ang daan para sa kanila upang sila ay maging mas malakas ng magkasama. Kinabukasan, nagtipon silang tatlo sa training room para magsanay. Binigyan ni Kaoru si Yahiko ng isang espadang kahoy, ngunit itinaboy ito ng binata at muling nagsimulang magtalo ang dalawa. Bumalik sa nakaraan pagkatapos ng insidente sa Peking Batusay, kinabukasan 12-12 ng mga tao ang nagpakita sa pasukan ng dojo na gustong sumali sa kanilang paaralan. Tuwang-tuwa si Kaoru, ngunit naramdaman ni Kenshin na may mali. Nang banggitin niya na hindi talaga siya miyembro ng paaralang ito, agad na umalis ang lahat. Lalong nainis si Kaoru habang iniisip niya ito. Ngunit naniniwala si Kenshin na ang mga taong sumali lamang dahil sa kuryosidad ay hindi magtatagal. Mas mabuting mag-focus sa pagtuturo sa mga may tunay na motibasyon. Humakbang din si Yahiko, sinabing gusto niyang maging mas malakas. Ano ang silbi ng pagsasanay kasama ang isang babae? Gusto niyang matutunan ang mga teknik sa espada ni Kenshin. Ngumiti lang si Kenshin at ipinaliwanag na wala siyang balak na ipamana ang mas mataas na estilo ng Mitsurugi sa mga susunod na henerasyon at nandito lamang siya bilang tagamasid. Nagpatuloy ang dalawa sa walang katapusang pagtatalo, hindi alam na sa labas, isang napakatensyonadong habulan ang nagaganap. Sa loob ng dojo, patuloy na hinahanap ni Kaoru si Yahiko para turuan siya. Ngunit matigas ang ulo ng bata na maging miyembro ng paaralang ito, sinasabing mas gugustuhin niyang turuan ang kanyang sarili. Itinuro pa niya na walang ibang miyembro rito, marahil dahil wala namang gustong magpaturo sa kanya. Nang sandaling iyon, 2 estranghero ang tumakbo papasok sa dojo. Nang makita sila ni Kaoru, agad siyang tumakbo palapit at tila magkakilala sila. Kasunod nito ang 2 malalaking lalaki na nagtatangkang hulihin sila. Agad na ginamit ni Kaoru ang kanyang espada upang harapin ang 2 humahabol, pagkatapos ay tinanong ang 2 dating miyembro ng paaralan ng Kamiya. Ipinaliwanag nila na ilang araw na ang nakalipas ay nakatagpo sila ng isang grupo ng mga lasing na manggugulo sa lungsod at sinubukan silang pigilan. Ngayon, ang mga taong iyon ay bumalik para maghiganti. Sa pagkakataong ito, nagpakita ang isa pang grupo na gustong makipag-ayos sa kanila. Walang imak, agad na pinapasok ni Kaoru ang lahat at nilak ang pinto. Sa labas, si Hisoka, ang pinuno ng Hishimemanigang, ay tila gustong makipagharap sa kanila. Nakilala ni Kaoru ang grupong ito na mas masahol pa kaysa sa Yakuza at malala ang sitwasyon dahil namimili si Kenshin. Galit na ibinunyag ni Yahiko ang 2 dating miyembro. Lasing sila simula nang dumating sila at ang mga lasing na manggugulo ay malinaw na ang 2 ito, hindi ang Hishimenjigang. Agad na nakaramdam ng pagkakasala ang 2 at umamin, na ikinagulat ni Kaoru. Sa labas, gumamit si Hisoka ng putok ng kanyon upang pasabugan ang mga pinto ng dojo. Mula sa kanilang mga salita, nalaman ni Kaoru na ang kanyang mga dating disipulo ay nalasing, nagsimula ng gulo gamit ang mga espada, at nakasakit pa ng isang tao. Nagalit si Yahiko para sa paaralan, iniisip na ang mga taong ito ay tunay na duwag. Nang makita ang mga lalaking sumugod papasok, nais ni Yahiko na isuko ang 2 nagkasala sa halip na protektahan sila. Ngunit nais ng pinuno ng gang na harapin ang lahat dahil sa pagtatago ng mga kriminal. Ibinaba ni Kaoru ang kanyang espada at humakbang paarap, nais tanggapin ang parusa para sa kanyang mga dating disipulo. Nang paalis na siya, agad na sumugod si Yahiko at tinulak ang pinuno upang protektahan siya. Dahil dito, mas lalong naging determinado ang grupo ng Hishimenji na harapin ang lahat. Mabuti na lang at bumalik si Kenshin sa tamang oras. Matapos marinig mula sa mga tauhan ang tungkol sa lakas ni Kenshin, hindi ito pinaniwalaan ng pinuno at agad na pinaputok ang kanyang kanyon. Agad na ginamit ni Kenshin ang kanyang espada upang madaling hatiin ang bola ng kanyon sa 2.
Agad na natakot ang pinuno at tinawag ang kanyang mga tauhan na umatras. Matapos marinig ang lahat, sinabihan na lang ni Kenshin ang dalawang dating miyembro na umalis at kalimutan na sila ay miyembro ng lugar na ito at huwag nang muling hawakan ang isang espada. Bagamat nalungkot, pinayuhan pa rin sila ni Kaoru na magpagamot ng maayos. Pagkatapos ng pangyayaring ito, labis na nagalit si Kaoru. Pinayuhan lamang siya ni Kenshin na magpakasaya dahil hindi laging maayos ang lahat. Lumapit si Yahiko at yumuko ang binata sa harap ni Kaoru, kumuha ng isang espada, at tinanggap siya bilang kanyang guro. Labis na naantig si Kaoru at opisyal ng naging maestro at estudyante ang dalawa, at naging miyembro ng lugar na ito si Yahiko at ngumiti si Kenshin ng may kasiyahan. Nagsimula ang isang bagong araw habang nagsasanay si Yahiko sa pag-espada habang nagsisibak ng panggatong si Kenshin. Nainis si Yahiko dahil naiistorbo siya ng tunog ng pagsisibak ni Kenshin ng kahoy. Tinanong pa niya kung hindi ba masyadong magarbo ang paggamit ng espada sa pagsibak ng panggatong. Habang nag-uusap sila, masayang pumasok si Kaoru na nagpapahayag na hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa mga gastusin sa pamumuhay ng dojo. Nakakita siya ng isang painting ng kanyang lolo, isang sikat na pintor ng tinta, at plano niyang ibenta ito para kumita ng pera para sa lahat. Humalaklak si Yahiko at nagsalita ng isang bagay na nagpangiti kay Kaoru ng matamis bago siya diretsyong iPad-on sa impyerno. Sa pag-alis ng kaguluhan, sabik na nais ni Kaoru na ilabas ang lahat para sa isang malaking kainan. Ang panahon ng Meiji ay nagdala ng maraming inobasyon sa Japan, kabilang ang maraming pagkaing ipinakilala sa panahong ito. Kabilang sa mga bagong putahing ito ay ang beef hot pot. Sa restaurant, isang grupo ng mga lasing na lalaki ang patuloy na kumakain ng malakas at nag-uusap ng maingay, na nakakaistorbo sa lahat. Paulit-ulit nilang binabanggit ang mga terminong tulad ng demokrasya at kalayaan na parang mga eksperto sila. Sakto namang pumasok sina Kaoru at ang iba pa sa restaurant upang kumain. Naaga ng atensyon ng isang misteryosong tao sa restaurant ang espada ni Kenshin na nasa kanyang balakang. Narinig din ng tatlo ang sinasabi ng mga lasing na lalaki ngunit hindi nila ito pinansin, at nakatuon lamang sa kanilang pagkain. Kasabay ng kanilang pag-order, isang bote ng steak ang lumipad diretsyo sa ulo ni Kenshin. Nagsimula ng manggulo ang mga lasing na lalaki pagkatapos ng kanilang walang katapusang pagtatalo. Galit na tumayo si Yahiko at pinagalitan sila, hiniling na humingi sila ng tawad kay Kenshin at umalis. Tumayo rin ang mga lalaki upang makipagtalo at gustong gumamit ng karahasan para maayos ang sitwasyon. Lumapit ang may-ari ng restaurant at sinubukang mamagitan, ngunit marahas nila itong itinulak. Bago pa man sila makagawa ng iba, nahuli siya ng isang binata sa tamang oras. Ito rin ang taong nagmamasid kay Kenshin kanina. Agad na gustong atakihin ng mga lalaki ang mabuting Samaritano na ito. Hindi natakot ang binata at iniunat lamang ang kanyang mga braso at binti na parang isang talunan ang nagudyok sa isang baliw. Naglaban ang magkabilang panig sa labas habang sumunod ang grupo ni Kenshin para manood. Hindi sang-ayon si Kenshin na gamitin ang pakikipaglaban upang malutas ang problemang ito, ngunit dahil hindi sila sangkot, nanatili siyang tahimik. Una nang sumugod ang isa sa mga lalaki, itinatago ang isang sandata sa kanyang kamay upang biglaang umatake. Ngunit matatag na nanindigan ang binata ng walang galos. Sa halip, ang braso mismo ng tulisan ang nasugatan ng sarili niyang sandata. Sa susunod na pag-atake, pinitik lamang ng binata ang kanyang daliri upang matamba iyon. Sa pagkakataong ito, isa pang lalaki ang gustong sumugod gamit ang isang espada. Saka lamang humakbang si Kenshin upang harangan siya. Sa huli, ang grupo ay nakaalis na lamang sa kahihiyan, nagtutulungan habang sila ay umaalis. Pagkatapos ay lumapit ang mabait na binata upang makipag-usap sa grupo ni Kenshin. Pinuri niya si Kenshin bilang isang mabuting tao na hinayaan ang sarili na tamaan ng bote ng steak sa halip na umiwas dahil kung umiwas siya, si Kaoru ang tatamaan. Nagpahayag ng interes ang binata na makipagkaibigan sa kanya, ngunit ngumiti lamang si Kenshin at tumanggi. Casual na nagpaalam ang binata at umalis, hindi nakalimutang ipakilala ang kanyang sarili at ang kanyang kinaroroonan bago iniwan silang lahat sa lubos na pagkalito. Nang gabing iyon sa isang bahay sa suburban, ang mabait na binata mula umaga ay tumatanggap ng isang misyon upang tapusin ang isang tao. Ang mga nagbigay ng misyon ay walang iba kundi ang matandang Kahay at Gohi, na nakatakas sa bilangguan upang pumunta rito.
Hindi niya balak tanggapin ang misyong ito ngunit nang marinig niya ang sinabi ng matandang Kahay, agad na tinanggap ito ng binata na nagngangalang Senusok ng may sigla. Matagal nang gustong labanan ni Senusok ang maalamat na si Himur Batusay. Pagkalipas ng 2 linggo, matapos tanggapin ang misyon, hindi pa rin kumikilos si Senusok, na labis na ikinadismaya ni Gohi at Kahay. Ngunit noon din, nagpakita si Senusok. Hindi pa siya kumikilos dahil hindi pa sapat ang init ng kapaligiran. Ang taong pinili ni Kahay na pagkatiwalaan ng kanyang pag-asa ay si Senusok, isang propesyonal na tagagulo na sikat sa buong mundo ng mga nasa underground sa Tokyo dahil sa pakikipaglaban para sa iba. Isa siyang arroganteng lalaki na walang alam na limitasyon ngunit tunay na makapangyarihan. Samantala, lahat ng tao sa Kameyakashian Dojo ay nagpapahinga nang magpakita si Senusok sa gate dala ang kanyang sikretong sandata. Ipinaliwanag ni Senusok na siya ay dumating bilang isang propesyonal na mandirigma at nais niyang labanan si Kinshin bilang Ishin Shishi Batusay. Masusing sinaliksik ni Senusok si Kinshin at alam niyang aktibo si Kinshin mula mga 14 hanggang 19 na taong gulang, nagsimula bilang isang tunay na assassin bago kalaunan ay kumilos bilang isang guerrilla swordsman, pagkatapos ay mabilis na nawala pagkatapos ng tagumpay sa Toba Fushimi upang mamuhay sa ilalim ng isang bagong pagkakakilanlan. Sinuri ni Senusok ang lahat upang talunin si Kinshin, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya natuklasan ang mga ugat at motibasyon sa likod ng kanyang mga aksyon, kaya naman lumapit siya upang harapin ito ng direkta. Sa di kalayuan, mayabang na nakamasid si Gohi at Kahay mula sa malayo. Hindi nag-aalala si Kahay na matalo si Senusok. Gayunpaman, tiyak na masasaktan ni Senusok si Kinshin, at susugod sila upang tapusin siya kapag natapos na ang laban. May nakahandang baril pa nga si Kahay para sa layuning ito. Sa loob ng bakuran, tinanong ni Kinshin ang mga motibo ni Senusok. Naalala ni Senusok ang kanyang nakaraan ngunit walang sinabi, iginiit lamang na labanan si Kinshin. Nabanggit din niya na kinasusuklaman niya ang mga Ishin Shishi, ang mga mapagkunwari na ginagamit ang pangalan ng hustisya upang gumawa ng kasamaan. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, tinanggap ni Kinshin ang hamon. Tinanong din niya kung ang mga nasa likod ng misyong ito ay ang grupo ni Kahay at tinawag silang magpakita. Dahil sa panggigipit ng parehong lalaki, walang nagawa si Gohi at Kahay kundi ang tumayo. Inagaw ni Senusok ang baril mula sa matandang si Kahay, na ikinagalit niya. Nang makitang papalapit si Kauro, lalong nagalit si Kahay. Gusto pa rin niyang bawiin ang lupang ito at narinig ito ni Kauro at natahimik sa kalungkutan. Lumipat sina Senusok at ang lahat sa ibang lugar na mas angkop para sa pakikipaglaban. Habang nasa daan, tinanong ni Kinshin si Yahiko kung ayos lang ba siya. Hindi masyadong nagulat si Yahiko at tinanong lamang kung sigurado si Kinshin na mananalo siya. Mukhang napakalakas ng sibat na iyon at sinabi ni Senusok na hindi ito sibat. Dumating ang magkabilang panig sa isang pampang ng ilog na kakaunti ang mga dumadaan. Doon lamang inilabas ni Senusok ang kanyang sandata, ipinakilala ang kanyang tunay na pangalan bilang Saguro, nakilala sa mundong underground bilang Senusok. Ang sandata ay isang zambato, isang napakalaking espada na nilikha bago ang panahon ng mga naglalaban ng estado, napakabigat at napakabihirang uri. Kalmadong hinugot ni Kinshin ang kanyang maliit na espada, at mabilis na pamwesto ang dalawa, handang lumaban. Sa sandaling umatake si Senusok, ginamit ni Kinshin ang kanyang bilis upang magpakita sa likuran niya at sa isang atake ay pinalipad siya. Sa sandaling tila sigurado na ang tagumpay, mahinahong lumabas si Senusok mula sa ulap ng alikabok, kinuha ang kanyang espada, at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Doon lamang naalala ni Kauro, ang lalaking ito ay hindi umasa sa kanyang espada, ngunit lumaban gamit ang napakalakas na pisikal na lakas. Hindi nagulat or natigilan si Kinshin at itinaas niya lamang muli ang kanyang espada. Nakaramdam ng pagmamalaki si Gohi nang ipaalala sa kanya ni Kahay na huwag magdiwang ng maaga. Madaling naiwas ni Kinshin ang zambato, kaya napakababa pa rin ang tsansa ni Senusok na manalo. Nakaisip na siya ng bagong plano para talunin si Kinshin at tunay na isang tusong matandang manloloko. Nagpatuloy ang magkabilang panig sa kanilang ikalawang round. Muling sumugod si Senusok ng may napakalaking puwersa. Mabilis na umiwas si Kinshin, umupo pa sa talim upang harangan ang mga atake bago kontrahin si Senusok. Nagbabala si Kinshin na walang tsansa ang espada ni Senusok dito,
Pagkatapos ay mabilis na nagsagawa ng sunod-sunod na kombinasyon ng mga atake sa katawan, na nagpalipad kay Sinusok. Matagal nang nakita ni Kenshin ang kahinaan ng napakalaking Zambato na ito. Bagamat nakakatakot, ito ay mabigat at mahirap igalaw, ibig sabihin ng gumagamit ay maaari lamang mag-swing pataas or pababa. Ang tumpak na kalkulasyon na ito ang dahilan kung bakit muling tinasa ni Sinusok si Kenshin at ang kanyang lakas. Ayaw nang magpatuloy ni Kenshin ng isa pang round ng laban at pinayuhan niya si Sinusok na huwag lumaban ng walang saysay at sumuko ng maaga upang wakasan ang lahat. Nakahiga sa lupa, ang mga alaala ni Sinusok ay bumalik sa 10 taon sa Tondo. Ang hukbong Shiho, ang nangungunang hukbo ng militar, ay naglalakbay sa lahat ng dako upang ikalat ang balita sa buong Japan na ang pagsali ng Isshin Shishi sa gobyerno ay mababawasan ng kalahati ang kanilang mga buwis. Lubos na iginalang ng lahat ng mamamayan ang hukbong ito at ang magandang balitang dala nila. Si Sinusok, na bata pa noong panahong iyon, ay naglakbay kasama nila. Ang unang pangkat ng Seki, na pinamumunuan ni Suzo Saguro, ay nakarating na sa hilagang bahagi ng Tondo. Habang nagpapahinga ang hukbo sa isang maliit na rural na lugar, nagkaroon ng pagkakataon si Sinusok na makausap si Kapitan Suzo. Sinasaliksik ng lalaking ito ang mapayapang buhay ng mga tao rito. Pinahahalagahan niya ang bagong panahong ito kung saan wala ng pagkakaiba-iba ng uri, kung saan pantay-pantay ang lahat ng nilalang. At kahanga-hanga na ipinakalat ng si Huo ang mensaheng ito. Tinanong ni Sinusok si Suzo kung, pagkatapos ng mga reforma, kung kailan pantay-pantay ang lahat ng nilalang, maaaring magkaroon ng apelyido ang isang batang talunan na tulad niya. Gusto niyang gamitin ang pangalang Saguro at masayang nag-usap ang dalawa, ngunit hindi nagtagal ang kanilang masasayang araw nang makatanggap ang mga seki ng balita na ang kanilang hukbo ay tinatawag na pekeng hukbo ng gobyerno, at inaaresto at tinutugis ng gobyerno. Hindi sila makapaniwala na sila ay pinagtaksilan at pinabayaan at ang balita tungkol sa pagbawas ng buwis na inatas ang ipalaganap sa kanila ay isang kasinungalingan. Dahil sa sitwasyon, ang tanging magagawa ni Suzo ay ang pagpunta ng kanilang hukbo sa punong tanggapan sa Shinua upang linawin ang mga bagay-bagay. Kinailangan pang manatili ni Sinusok at ng kanyang kaibigan dahil masyadong mapanganib ito. Pagkatapos ng ilang araw ng paghihintay, ang kaibigan ni Sinusok na si Kacho ay nagdala ng masamang balita, nasawi na ang kapitan. Sa sentro ng nayon, kinilabutan si Sinusok nang makitang ulo na lamang ni Suzo ang natitira. Siya ay pinaslang dahil ang pekeng hukbo ng Sikiho ay nagkalat ng maling impormasyon, at ang kanyang ulo ay ipaparada kahit saan upang ipahayag ito. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, ang mga alaalang ito ang nagbigay kay Sinusok ng lakas upang manindigan at magpatuloy sa pakikipaglaban. Ang malagim na nakaraan na iyon ang nagtulak kay Sinusok na dalhin ang karakter ng kasamaan sa kanyang likod at pagdudahan ang hustisya mismo. Nabigla si Kenshin nang marinig ang pangalang hukbong Sikiho. Sinamantala ni Sinusok ang sandaling ito upang sumugod at itulak siya paatras. Nang makita ang pagkakataon, agad na bumunot ng baril si Kahay at pinaputukan si Kenshin. Lumabas na higit sa isang baril ang mayroon siya, ngunit nang sandaling iyon, tumayo si Kenshin nang hindi nasaktan. Nagamit niya ang kanyang espada upang harangan ang bala sa oras. Agad na binago ni Kahay ang plano at itinutok ang baril kina Kaoru at Yahiko. Nang malapit na silang itali ni Gohi, dumating ang Zambato ni Sinusok na umatake. Hindi na mahinahon si Kenshin sa pagkakataong ito at agad niyang ginamit ang kanyang espada upang harapin ang mapanlinlang na matandang lalaki. Pagkatapos ay muling kinuha ni Sinusok ang kanyang espada, nais na magpatuloy. Ibinaling din ni Kenshin ang kanyang espada, handang lumaban. Sa pagkakataong ito, gumamit si Sinusok ng centrifugal force upang mapataas ang kanyang rotational power. Sa lahat ng taon ng kanyang pagkakasala, nais lamang ni Sinusok na maging mas malakas upang talunin ang Isshin Shishi at ipaghiganti ang Sekiho na noong nakaraan, ay nagkimkim siya ng matinding puot para sa mga kasuklam-suklam na Isshin Shishi. Sa harap ng espada ni Sinusok, tumugon si Kenshin ng mabangis. Matapos patalsikan ng Zambato, gumamit si Kenshin ng isang malakas na atake upang tapusin ang kanyang kalaban. Nang matapos ang labanan, lumingon si Kenshin upang tumawag ng doktor upang gamutin si Sinusok. Ngunit patuloy na iginiit ni Sinusok na ipagpatuloy ang laban. Sa harap ng kanyang katigasan ng ulo,
Lumapit lamang si Kinshin at sinuntok siya, na ipinapaalala sa kanya na ang kalaban ng Sikiho ay hindi kailanman ang Ishin Shishi. Dapat niya itong pag-isipang mabuti. Mula sa malayo, sumigaw si Kaoru na si Kinshin ay hindi isang Ishin Shishi tulad ng sinabi ni Sinusok. Sumigaw din si Yahiko na paprotektahan niya si Kinshin kung gusto pa ring lumaban ni Sinusok at natigilan si Sinusok sa kanilang mga salita. Malumanay na sinabi sa kanya ni Kinshin na ang pagpapanumbalik ng Maji ay hindi pa tapos. Nasa panahon pa rin sila ng Maji at ang mga tila masaya ay talagang nabubuhay sa panahon ng pang-aapi sa uri. Siya mismo ay isa lamang taong nagsisikap na magbayad sala para sa mga biktimang nasawi sa ilalim ng talim ni Hidakiri Batusay. Nabigla si Sinusok at naalala niya ang nakaraan tungkol kay Kapitan Suzo noong mga panahong iyon. Ang sinabi ni Kinshin ay tunay na kapareho ng kay Suzo, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang figure ng kapitan sa pamamagitan ni Kinshin. Doon lamang tinanggap ni Sinusok ang kanyang pagkatalo at bumagsak. Tahimik siyang humingi ng tawad sa kapitan noong unang panahon dahil sa pagkawala ng kanyang landas at humingi ng tawad sa kanyang sarili dahil sa labis na pagkahulog. Isang bagong araw ang lumipas, maikling binanggit ni Kaoru ang kaawa-awang kalagayan ni Sinusok. Parehong pinayuhan ni Kaoru at Yahiko si Kinshin na huwag malungkot sa sinabi ni Sinusok. Hindi talaga siya isang napakasamang Ishin Shishi. Ngayon, muling pumunta ang tatlo sa restoran ng Beef Hotpot upang magdiwang. Ngunit sa labas lamang ng pinto, natagpuan nila ang tatlong lasing na nakahiga sa bakuran. Ang nakalaban nila ay si Sinusok, na ngayon ay nababalutan ng mga benda. Tinanong ni Kinshin kung bakit hindi niya tinanggal ang masamang karakter sa kanyang likuran. Sinabi ni Sinusok na ang kanyang kalikasan ay matagal nang kasama niya na hindi agad mabura. Sinabi rin niya na oobserbahan niyang mabuti si Kinshin para malaman kung isa talaga itong mabuting Ishin Shishi. Sinabi ni Sinusok na hindi na niya gagamitin ang pangalang Sinusok. Total, bali na ang espadang iyon, at tumigil na siya sa pakikipaglaban. Ngayon, Saguro na lang ang pangalan niya. Mabilis silang naghiwalay palabas ng tindahan, bawat isa ay nagsimula ng isang bagong paglalakbay. Nagpatuloy si Saguro sa pagpunta sa Kameyakashian Dojo upang kumain, nakaharap sa hindi masarap na inihaw na isda ni Kaoru, pero si Kinshin lamang ang ngumiti at pinuri ito bilang masarap. Galit na tinanong ni Kaoru kung ano ang ginagawa ni Saguro dito. Sinabi lang ni Saguro na wala siyang trabaho at walang pera. Kaya natural lang, kailangan niyang pumunta rito para kumain ng libre. Habang nag-uusap sila, biglang nagpakita ang hepe ng pulisya, na nagsasabing gusto niyang makausap si Himura, na kilala rin bilang Kinshin. Gusto niyang humingi ng tulong sa kanya. Pagpasok sa Ancestral Hall, hiniling muna ng hepe ng pulisya sa lahat ng naruroon na ilihim ang lihim na ito para sa karangalan ng puwersa ng pulisya, pagkatapos ay tumungo sa pangunahing usapin. Gusto niyang talunin ni Kinshin ang isang maton. Ang taong ito ay karaniwang kilala bilang Korigasa. Kasalukuyan niyang tina-target ang Ishin Shishi na aktibo sa pananalapi, politika, at gobyerno. Isa siyang veterano na swordsman na hindi pa natatalo. Inisip ni Kaoru na ang taong ito ay isang revolusyonaryong gustong magsimula ng isang pag-aalsa. Ngunit ipinaliwanag ng hepe ng pulisya na si Korigasa ay isang taong mahilig lamang pumaslang. Habang tumatagal siyang pumapaslang, lalo siyang nasisiyahan. Nagpakita ang lalaking ito sa Shizuoka 2 buwan na ang nakalilipas, at mahigit 100 tao na ang napaslang or malubhang nasugatan. Hindi kayang hawakan ng mga pulis si Korigasa dahil pinapaslang niya sila bago pa man sila makabunot ng kanilang mga baril. Bukod dito, may kakayahan siyang paralisahin ang mga tao. Nang marinig ito, nakilala ni Kinshin ang teknik na ito ng espada. Naniniwala siyang uhaw sa dugo ang taong ito, may pusong bakal at bato, at hindi dapat umiral sa mundong ito. Lumipat ang eksena sa ibang lugar. Isang chubby na lalaki ang mayabang na nagpahayag na hindi niya kailangan ng proteksyon ng pulis. Nakaligtas siya sa restorasyon ng Maji, ano ang alam ng mababang pulis. Bukod pa rito, kumuha na siya ng mga bodyguard na mas nakahihigit. Hindi siya mahikayat ng hepe ng pulisya at yumuko na lamang. Sa sandaling iyon, dahan-daang pumasok si Kinshin upang salubungin siya, kasunod si Saguro. Ang chubby na lalaki, na nagngangalang Tanyo, at ang kanyang mga kasama ay natakot nang makita sila. Hindi na nang ahas si Tanyo na maging pabaya at agad siyang pumayag na hayaan sina Kinshin at Saguro na manatili at bantayan siya.
Ang kanyang mayabang na ugali ay tuluyang nawala. Lumipas ang gabi, at pinalibutan na ng mga pulis ang buong gusali. Habang naghihintay, naglaro sina Kinshin at Saguro at nagkwentuhan. Ipinaliwanag ni Kinshin na ayaw niyang gamitin ang pangalang Batusay, ngunit hindi niya maaaring ipagwalang bahala ang paghihirap ng lahat. Sumama lang si Saguro dahil gusto niyang lumaban. Pagkatapos ay nagtanong si Saguro tungkol sa teknik ng espada ni Kirugosa na nabanggit ng hepe ng pulisya kanina. Ipinaliwanag ni Kinshin na narinig niya ang isang tsismis 10 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos, may mga hiyawan na umalangaw mula sa labas. Agad na lumabas sina Saguro at Kinshin para sa labanan, hindi nakalimutang hilahin si Tanyo sa isang sulok para sa kaligtasan. Nang inaasahan nilang papasok ang kalaban sa pangunahing pinto, nakatayo na si Kirugosa sa bintana, matapos madaling harapin ang ilang mga talunan sa labas. Pagbalik sa dojo, masyadong nag-aalala si Kaoru para makatulog, kaya lumabas siya para hintayin sila. Pagbalik sa mansyon, ngumiti si Kirugosa nang may pagmamalaki na parang sigurado na ang tagumpay. Sa harap ng napakalaking presensya na ito, hiniling ni Kinshin kay Saguro at sa iba pa na protektahan si Tanyo habang lumalaban siya kay Kirugosa. Ngunit pagkatapos ay sumigaw si Tanyo sa kanyang mga bodyguard na humakbang pasulong at lumaban upang protektahan siya. Napangiti si Kuragasa sa tuwa at lahat ng sumugod ay agad na napaslang. Natigilan si Saguro sa bilis at lakas sa harap niya. Agad niyang sinabihan ang lahat na umatras ngunit ng sandaling iyon, ginamit ni Kirugosa ang kanyang teknik sa lahat upang paralisahin sila. Bukod sa mahihinang bodyguard na nanigas, nakakagalaw pa rin si Saguro, bagamat nahihirapan. Sinamantala ni Kinshin ang sandaling ito upang sumugod kay Kirugosa, ngunit mabilis siyang nasugatan sa kamay. Hindi natakot si Kinshin at naalala niya ang tsismis mula 10 taon na ang nakalilipas tungkol sa isang lalaking hindi kabilang sa anumang paksayon, isang asasin mula sa nayon ng Hitakiri na nagngangalang Yudojin. Alam din ni Kirugosa ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Kinshin bilang si Himura Batusay. Agad niyang ginamit muli ang teknik ng paralysis, ngunit madali itong naitaboy ni Kinshin muli. Sinamantala ni Kirugosa ang pagkakataon upang humarap at harapin muna si Tanyo upang makumplito ang kanyang misyon. Sa kritikal na sandaling ito, mabilis na kumawala si Saguro mula sa spell at sumugod upang protektahan si Tanyo. Bagamat siya mismo ay natusok, ginamit ni Kinshin ang pagkakataong ito upang atakihin si Kirugosa at basagin ang kanyang paralysis technique. Mabilis na umatras si Kirugosa at nagpasya siyang palitan ang kanyang target mula kay Tanyo patungong Kinshin, at nangakong magkikita silang muli sa lalong madaling panahon upang ipagpatuloy ang kanilang laban. Nag-alala ang hepe ng pulisya kay Kinshin, ngunit naisip ni Kinshin na ito ay talagang mabuti. Malabo nang napagtanto ni Saguro na ito ang dahilan kung bakit tinanggap ni Kinshin ang kahilingan ng hepe ng pulisya. Sinabi lamang ni Kinshin na nabigo ang misyon at ang lalaking iyon ay hindi ordinaryong kaaway. Bagamat ito ang insidente na may pinakakaunting nasawi sa mga pagpaslang ni Kirugosa, hindi natuwa si Kinshin dahil hindi siya nakitungo sa mastermind. Nagtanong si Saguro tungkol sa pamamaraan ni Kirugosa. Ipinaliwanag ni Kinshin na ito ay isang sword art na nabuo mula sa 3 hugis ng karakter, 1, 8, at 10 na pinagsama upang lumikha ng isang lubhang mapanganib na ultimate technique na tanging ang lumikha lamang nito ang makakagamit. Mula sa labanang iyon, napansin ni Kinshin na hindi ginamit ni Kirugosa ang teknik sa mga umaatake sa kanya, kundi sa mga nawalan na ng gana lumaban or gustong tumakas. Nanatiling positibo si Saguro, naniniwalang kakayanin ni Kinshin ang lahat. Sinabi ni Kinshin na 10 taon na ang nakalilipas, nangako siyang hindi na muling papaslang, habang patuloy na pumapaslang si Kirugosa na hindi pantay ang balanse. Naalala niya ang tsismis mula 10 taon na ang nakalilipas. May nagsabing si Kirugosa ay miyembro ng Shinsengumi, ang pinakamakapangyarihang paksayon sa panig ng Bakufu at mga sinumpaang kaaway ng Isshin Shishi. Ngunit siya ay tumalikod at muling nagpakita sa ilalim ng Isshin Shishi. Ito ay isang taong kumilos dahil lamang sa pagnanais sa dugo na may pinakamataas na kapangyarihan. Tunay na mahirap pakitunguhan at nagpasya si Kinshin na kailangan niyang labanan si Kirugosa. Hiniling lamang niya kay Saguro na tulungan siya sa isang bagay. Pagsapit ng madaling araw, bumalik si Saguro sa dojo at natagpuan si Kaoru na natutulog sa bakuran.
Matapos magising at hindi makita si Kenshin, ipinaliwanag ni Saguro na si Kenshin ay naging target na ngayon at hindi na pupunta rito. Hiniling niya kay Saguro na bantayan ang lahat habang wala siya. Naunawaan ni Kenshin na ang mga assassin ng Bakumatsu ay karaniwang kumikilos malapit sa mga ilog. Kaya, pumunta siya roon upang hanapin si Kirugasa. Nang marinig ito, agad na hinanap ni Kaoru si Kenshin upang tulungan siya. Binalaan siya ni Saguro na huwag kumilos ng padalos-dalos. Hindi lang basta-basta gustong pumunta roon ni Kaoru upang tulungan si Kenshin. Nag-aalala rin siya na pagkatapos ng laban, aalis si Kenshin at hindi na babalik. Total, isa lamang siyang palaboy, sino ang nakakaalam kung kailan siya darating or aalis. Sina Yahiko at Saguro ay tanging nakikita lamang si Kaoru na lumingon at umalis. Sa tabi ng ilog, tahimik na nakaupo si Kenshin at naghihintay. Ngunit ang dumating ay hindi si Kirugasa, kundi isang galit na si Kaoru. Gusto ni Kaoru na manatili at maghintay kasama si Kenshin. Sinabi ni Kenshin na kung kailangan niyang lumaban habang pinoprotektahan ang ibang tao, hindi siya mananalo. Natahimik sandali si Kaoru, pagkatapos ay kinalas ang tali ng kanyang laso sa buhok at ibinigay ito kay Kenshin bilang tanda ng pangako. Ngumiti si Kenshin at tinanggap ito, na nangangakong ibabalik ito sa kanya. Nang sandaling iyon, biglang nagpakita na parang multo si Kirugasa, sinunggaban si Kaoru, at mabilis na tumakbo palayo sakay ng bangka. Agad na hinabol ni Kenshin, ngunit ang kanyang bilis ay walang kapantay. Inihagis sa kanya ni Kirugasa ang isang sulat na nag-aayos ng kanilang petsa ng labanan bago umalis. Ang aksyong ito ay lalong nagpalalim sa galit ni Kenshin. Nang gabing iyon, maingat na binasa ni Kenshin ang sulat, pagkatapos ay pinunit ito. Dahan-dahan niyang tinungo ang itinalagang lugar ng pagkikita sa kailaliman ng kagubatan noong hating gabi. Walang pagkikita, walang pagbabalik. Sa ibang lugar, marahan na nagsindi si Kirugasa ng yosi habang hinihintay si Kenshin kasama si Kaoru na nakatali sa isang sulok sa loob ng isang stone memorial. Banihag niya si Kaoru pangunahin upang galitin ang Himura Batusay sa loob ni Kenshin, upang hilahin itong pabalik sa pagiging assassin na dati niyang anyo. Sa paraan ng pakikipaglaban ni Kenshin ngayon, madali siyang mapapaslang ni Kirugasa, at hindi iyon magiging interesante. Patuloy na iginiit ni Kaoru na hindi kailanman magiging ganoong tao si Kenshin. Isa siyang tunay na napakabait na tao, ibang-iba sa sinasabi ng kontrabidang ito. Ngumisi lang si Kirugasa sa mga sinabi ni Kaoru, at sinabing siya ang walang alam tungkol kay Hidakiri Batusay, at alam niya ang mas nakakagulat na mga katotohanan. Si Kenshin ay dating isang taong ang pangalan lamang ay nakakabalot sa takot ng mga tao, isang taong hindi nag-atubiling magdala ng walang hanggang kasawian sa kanyang mga kaaway. Sa unang pagkakataon na nagkita sila, sina Hidakiri Batusay at Kirugasa ay nasa Kyoto noong panahon ng Bakimatsu nang hindi pa sila naging mga palaboy. Dahil nasa magkabilang panig sila, agad silang sumugod sa isa't isa sa walang awang labanan. Ang kanyang mga nasasakupan ay agad na hinarap ni Kenshin. Ngunit sa oras na iyon, agad na umalis si Kenshin sa halip na tapusin si Kirugasa. Ang masaksihan ng malamig na pagnanais ni Kenshin noon ay nagpuno kay Kirugasa ng matinding pananabik. Iyon ang bahagi ng nagtulak sa kanya na tapusin ang parehong mga kaalyado at kaaway, na naging isang malamig na assassin tulad ni Kenshin. Ngayon, dalawang assassin na nagpaslangan ay magiging kahanga-hanga. Gusto niyang ayusin ang score dito, at kung mapapaslang niya si Kenshin, mas mabuti pa. Hindi hinayaan ni Kirugasa na magsalita pa ng mga walang muwang na salita si Kaoru at gusto niyang masaksihan mismo ni Kaoru ang lahat. Pagsapit ng hating gabi, dumating si Kenshin na may matalas na mukha at matatalim na mga mata. Hindi na niya napanatili ang kanyang kalmadong kilos, ngunit mabilis niyang hinugot ang kanyang espada, itinutok ang matalas na talim patungo sa kanyang kalaban, handang makipaglaban agad. Nang handa na, pareho silang sumugod para sa isang tunggalian ng espada. Tila pantay ang kanilang lakas at hindi kayang pabagsakin ni Kirugasa si Kenshin sa mga teknik nito, ngunit ang masaksihan ng gayong lamig ay labis na ikinagulat ni Kenshin kay Kaoru. Si Kenshin ang unang tinamaan nang gumamit ang kanyang kalaban hindi lamang isa kundi dalawang espada, na tumama sa kanyang balikat. Sinamantala ng kalaban ang sandaling pagbagsak ni Kenshin. Naramdaman ni Kirugasa na hindi ito sapat na kapana-panabik dahil hindi pa nailalabas ni Kenshin ang kanyang buong kapangyarihan.
Kaya ginamit niya ang kanyang teknik sa paralysis kay Kaoru, na naging dahilan para hindi ito makahinga ng 2 minuto, sapat na oras para pumaslang ng tao. Lalong nagalit si Kenshin sa lalaking nasa harap niya at agad niyang sinuntok si Kirugase sa mukha, na nabali ang kanyang ilong. Ang pagkatama ay lalong nagpasaya kay Kirugase sa kilos ni Kenshin. Ibinalik niya ang kanyang ilong at muling tumayo nang malapit na siyang umatake. Gumamit si Kenshin ng isang teknik upang pilitin si Kirugase na bitawan ang paralysis kay Kaoru. Ngunit sinabi ni Kirugase na kapag nailigtas ni Kaoru ang kanyang sarili or kapag napaslang ang nag-orasyon ay saka lamang siya maliligtas. Dahil sa sitwasyong ito, tila walang ibang pagpipilian si Kenshin kundi tapusin ang kalaban sa harap niya. Ngunit mangangahulugan iyon ng pagtataksil sa kanyang sariling panata. Sa sandaling ito, naglagay si Kirugase ng isang napakalakas na mungkahi sa kanyang sarili upang ilabas ang lahat ng nakatagong kapangyarihan ng kanyang katawan. Mapagmataas na idineklara ni Kirugase ang kanyang sarili bilang pinakamalakas at, bilang paggalang kay Kenshin, gagamitin niya ang kanyang pinakamalakas at kasuklam-suklam na teknik upang tapusin ang kanyang kalaban. Pagkatapos ay inilabas ni Kenshin ang kanyang reverse blade sword, ang kanyang mga mata ay puno ng puot, gustong punitin si Kirugase sa 100 piraso. Nakita ni Kirugase si Kenshin na tumatayo sa kanyang batujutsu, isang napakalakas na teknik, at natigilan sa pagkamangha. Nagsimula siyang mag-alangan at isang maling galaw lang at ang teknik na iyon ay maaaring pumaslang sa kanya. Ngunit kung maiiwasan niya ito, ang pagpuksa kay Kenshin ay tiyak na tiyak. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, si Kirugase ay sumugod ng mayabang, naniniwalang ang kahinaan ng reverse blade sword ay magpapabagal sa bilis ng pag-swing ni Kenshin. Sa katunayan, nagawa niyang umiwas. Mayabang na muling iniwas ni Kirugase ang kanyang espada ngunit sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Kenshin ang kanyang talam. Direktang ginamit niya ang kanyang scabbard upang harangan ang atake. Ang nabigong pag-atake ay nagtulak kay Kirugase pabalik. Itinaas ni Kenshin ang kanyang espada at sa pamamagitan lamang ng huling atake na ito, maaari niyang tuluyang mapaslang si Kirugase, ngunit nanatili lamang siyang nakatayo sa ganoong posisyon. Mapagmataas na hinimok ni Kirugase si Kenshin na mabilis na umatake, dahilan para talagang maghanda siya sa galit. Nasaksihan ni Kaoru ang lahat at matapos maalala ang lahat ng sinabi sa kanya ni Kenshin, hindi na niya ito hahayaang bumalik sa dati niyang gawi. Matapos maunawaan ang lahat, ginamit ni Kaoru ang sarili niyang lakas upang basagin ang spell ng paralysis, pagkatapos ay sumigaw ng malakas para tumigil si Kenshin. Nang makitang nakatakas si Kaoru sa spell, agad na itinigil ni Kenshin ang kanyang paggalaw at sumugod upang saluhin siya nang malapit na itong mahulog. Pagkatapos din, nabawi ni Kirugase ang kanyang lakas. Sinamantala niya ang sandaling ito upang ituro ang kanyang espada sa kanilang dalawa. Nanatiling kalmado si Kenshin at hinintay niyang bumaba ang talam bago unang umatake, diretso sa katawan ni Kirugase. Hindi nagpakita ng takot si Kirugase na masugatan at kahit na nadaig na siya sa lupa, patuloy pa rin siyang nananawagan kay Kenshin na tapusin siya. Kung hindi, ang kanyang kaligtasan ay haantong sa pagtuklas ng pulisya sa figure sa loob ng gobyerno ng Maji na kumuha sa kanya bilang isang assassin. Isiniwalat ni Kirugase ang isang malupit na katotohanan. Kahit na ang mga reforma at pag-unlad ay nagpapahirap sa mga pampublikong pagpaslang, gagawin lang nila ito sa dilim. Sa wakas, si Kirugase ay tuluyang natahimik. Ang kanyang mga mata ay umikot pabalik sa puti. Siya ay bumaba sa impyerno at nanatiling tahimik si Kenshin bago ang kanyang mga salita, pinag-iisipan ang nangyari. Sa pagbabalik, pinasalamatan siya ni Kaoru sa pagliligtas sa kanya. Pinasalamatan din siya ni Kenshin dahil kung hindi niya siya pinigilan, siya ay magiging assassin muli. Kinuha rin ni Kenshin ang laso ng buhok upang ibalik kay Kaoru. Ngunit dahil sa labanan, ito ay nababad sa pulang dugo, nawawala ang magandang asul na kulay nito mula noon. Ito ay nagpagalit kay Kaoru, at pinagalitan niya ng husto si Kenshin. Kinabukasan, muling sumikat ang araw. Nakita ni Yahiko at Saguro ang dalawa na bumalik at masayang tinanggap sila na parang ang lugar na ito ay tahanan at sila ay pamilya. Sa nayon, isang babae ang tumatakas mula sa mga misteryosong lalaki, mukhang labis na nagmamadali at natataranta. Sa dojo, hinahanap ni Kaoru si Kenshin sa lahat ng dako, ngunit hindi niya ito matagpuan. Wala rin si Saguro kaya ipinaliwanag ni Yahiko na hinailan ni Saguro si Kenshin sa kung saan.
Nabanggit din ni Yahiko na pumunta sila sa isang restaurant na tinatawag na Shuya, isang lugar na madalas magpatakbo ng mga pasugalan. Nang marinig ito, nagulat at nagalit si Kaoru sa kanilang mga ginawa. Sa restaurant ng Shuya, parehong nagsusugal sina Saguro at Kenshin. Dahil sa paghuhusga ni Kenshin at matatalas na matang parang kwago, mabilis silang nanalo ng maraming pera ng tuloy-tuloy. Dinala siya rito ni Saguro para sa kadahilanang iyon, at para rin pasayahin si Kenshin pagkatapos ng insidente kay Kirugasa. Hindi gaanong nasasabik si Kenshin sa mga larong ito ng swerte. Habang naglalaro sila sa pasugalan, ang babae mula pa sa simula ay na-corner. Wala siyang ibang magawa kundi tumakbo papasok sa restaurant na ito na tinatawag na Shuya. Sa loob, naglaro si Saguro habang nagtatanong tungkol kay Yuta, isang may-ari ng tindahan ng candy sa Nayon at isa ring mabuting kasama niya. Malungkot na sinabi sa kanya ng lahat na pumanaw na si Yuta sa simula ng buwan, na labis na ikinagulat ni Saguro. Nasawi si Yuta dahil sa opyo at gamot matapos uminom ng maraming gamot at labis na pag-inom. Nang marinig ito, nakaramdam si Kenshin ng kaunting hinala sa loob niya. Total, napakamahal naman ng mga bawal na gamot, paano nakakabili ng ganito kalaking dami ang mga ordinaryong tao? Doon din pumasok sa silid ang babae kanina at sinira ang lahat. Nang makitang may espada si Kenshin, agad siyang lumapit at hiniling na iligtas siya mula sa mga tulisang humahabol sa kanya. Dumating ang dalawang tulisan, gusto nilang isuko nila si Megami. Agad na inatake ni Saguro ang chubby na lalaki sa tapat niya gamit ang isang suntok. Tinakot sila ng natitirang lalaki, sinasabing mga miyembro sila na naglilingkod kay Kanryo, ngunit hindi natakot si Saguro at inatake din siya. Hindi tulad ni Saguro at Kenshin, ang iba ay naging maingat at natakot nang marinig ang pangalan ni Kanryo at itinigil ang kanilang pagsadyap. Ipinaliwanag ni Saguro kay Kenshin na ang Kanryo na ito ay isang negosyanteng nakatira sa labas ng bayan. Walang nakakaalam kung anong kaina-hinalang negosyo ang kanyang pinapatakbo, ngunit nitong mga nakaraang araw ay biglang tumaas ang kanyang kayamanan. Isang napakakahina-hinalang tao, ngunit may sapat na kapangyarihan upang mag-ingat ang lahat. Siya ay naging isang malaking puwersa rito. Ipinaliwanag ni Megami na hindi siya kasintahan ni Kanryo at wala siyang alam tungkol sa mga taong ito. Ngunit biglang nagpakita ang isang kakaibang lalaki. Nakaupo siya sa sulok ng silid habang nakangiti habang inilalantad si Megami. Ang babaeng ito ay isang taong inutusan ng pinuno na bantayan palagi at nakatakas mula sa kanilang kampo, kaya naman siya hinahabol. Galit na inutusan siya ni Megami na bumalik at sabihin kay Kanryo na hahanap siya ng paraan para makatakas mula sa kanila. May ilan na gustong humakbang paarap at harapin ang kakaibang lalaking ito, ngunit mabilis silang naharap niya. Matapos magbanta, mabilis na pinaputukan ng kakaibang lalaki si Megami para ibalik siya sa mansyon ng organisasyon. Mabilis na sumugod si Kenshin upang protektahan ang lahat. Siya at si Saguro ay hindi nag-atubiling sumugod sa talunang ito. Lihim na tinasa ni Megami na ang mga taong ito ay hindi ordinaryong mandirigma, pagkatapos ay diretsyong hiniling sa kanila na tulungan siyang makatakas mula kay Kanryo. Walang sabi-sabi, agad na hinawakan ni Saguro ang kamay ni Megami, nais niyang panagutan nito ang pagkakasugat ng kanyang dalawang kaibigan. Habang nagpupumiglas, nalaglag ni Megami ang ilang pakete ng papel. Nang masusing suriin, mga bawal na gamot ang mga ito. Sa Kame Ashian Dojo, nagpa-practice sina Kaoru at Yahiko nang marinig nilang bumalik ang lahat. Ipinakilala ni Kenshin si Megami kay Kaoru at ayaw ibunyag ni Saguro ang usapin ng gamot, kaya pinili niyang magsabi ng mga nakaliligaw na bagay na ikinagulat ni Kaoru. Agad silang pinagalitan ni Megami dahil sa pakikisangkot sa kasuklam-suklam na pangangalakal ng tao. Lumapit si Megami kay Kenshin at sinubukang akitin ito, na ikinainis ni Kaoru. Ang tanging masasabi lang ni Saguro ay itigil na nila ang pang-aasar kay Kaoru, ngunit sa sobrang galit niya ay pinalayas niya silang tatlo sa kanyang dojo. Gusto ni Megami na kunin si Kenshin bilang bodyguard niya, ngunit parehong nag-focus sina Saguro at Kenshin sa mabilis na pag-iimbestiga sa sitwasyon at sa buong bagay. Labis na kinasusuklaman ni Saguro ang opyo at nais nilang alamin ang ugat nito. Nang mga sandaling iyon, isang kaibigan mula sa pasugalan ang tumakbo papunta sa kanila, na nagsasabing may nangyari. Sa tulay, nagkukumpulan ang mga tao sa bayan para tingnan kung ano ang nangyayari. May dalawang bangkay na hinugot ang mga pulis mula sa ilog.
Nagkataon man or hindi, sila ang dalawang umatake sa kanila at nabigo ng umagang iyon. Sandali na nagmasid si Kinshin at nakita ang mga tauhan ni Kanryu. Pinagmasdan din siya ng matangkad na lalaki at tinanong ang kanyang nasasakupan na si Bashumi tungkol sa kinaroroonan ni Kinshin. Gusto silang harapin ni Bashumi, ngunit dahil nasa paligid ang lahat, hindi naging madali ang direktang komprontasyon. Inutusan ni Kanryu ang kanyang mga nasasakupan na harapin at hulihin sina Kinshin at Megami. Napansin din ng grupo ni Kinshin na naroon ang mga tao ni Kanryu. Ayon kay Megami, ang matangkad na lalaki ang pinuno ng Oniwaban, ang ahensya ng panektik ni Kanryu. Siya ay isang lalaking may lubos na kakayahan na nagngangalang Shino. Ang organisasyong ito ay mas nakakatakot kaysa sa isang ordinaryong mangangalakal tulad ni Kanryu. Mabilis na natukoy ng grupo ang kanilang mga target sa labanan at nagtinginan ang magkabilang panig ng may nag-aalab na puot. Nang gabing iyon, gumuhit si Kinshin ng isang diagram ng istruktura ng organisasyon ni Kanryu. Tinanong niya si Megami tungkol sa isyu ng gamot, ngunit nanatiling tahimik ito dahil hindi ito bahagi ng kanyang nakatalagang gawain. Hindi talaga sila pinagkakatiwalaan ni Megami sa puntong ito. Ang kanyang pangunahing layunin ay umalis sa lugar na ito dahil napakababa ng posibilidad na matalo ni Kinshin ang Oniwaban. Sa labas, balisang nakikinig si Kaoru sa kanilang usapan. Inalaw siya ni Saguro na huwag masyadong mag-alala at alam niya kung ano si Kinshin. Gusto lang niyang gumawa ng mabuti at magligtas ng mga tao. Pagkatapos ay lumabas si Kinshin ng silid. Matapos ibigay sa lahat ang diagram, pinaalalahanan niya si Kaoru na mag-ingat sa paparating na sitwasyon. Nangako rin siyang paprotektahan ng maayos si Kaoru, hindi tulad ng nangyari kay Kirugosa. Nang marinig ito, namula si Kaoru at tumanggo bilang pagsang-ayon. Pagkatapos din, nagpakita si Yahiko, na kanina pa nakikinig, at galit na nag-utos na sumama sa kanila. Mula sa malayo, pinanood sila ni Megami na nag-uusap. Hindi niya namamalayang naalala niya ang kanyang mga nakaraang pangyayari tungkol sa kanyang ama, ina, at mga minamahal na kapatid. Nang sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa harapan ng bahay. Dumating na ang mga tauhan ni Kanryu. Nakaharap sa kanila ang isang nilalang na mukhang kalahating tao, kalahating halimaw, at lubhang nakakatakot. Dahil sa kanyang napakalaking katawan, tinawag niya ang kanyang sarili na Hayuko, isang miyembro ng Oniwaban. Gusto ni Saguro na siya mismo ang humarap nito at ipabunyag sa kanila ang impormasyon tungkol sa opyo. Agad siyang sumugod upang atakihin si Hayuko, hindi pinansin ang payo ni Kinshin, ngunit hindi umiwas ang halimaw na ito. Sa halip, hinintay niya hanggang sa makalapit si Saguro bago pasabugan ang bomba sa kanyang bibig. Nang makitang walang sugat si Saguro, hindi masyadong nabahala si Hayuko at nais niyang magpatuloy sa pakikipaglaban. Kung tutuusin, kung hindi gagana ang isang bomba, ilan pa ang papaslang sa isang tao? Mula sa malayo, mayabang na pinagmasdan ni Bashumi ang sitwasyon, sa paniniwalang madaling masusunog ni Hayuko ang mga taong ito hanggang maging abo. Matapos magmasid sandali, hinugot ni Kinshin ang kanyang espada upang lumaban. Madali niyang ginamit ang kanyang sakabato upang hatiin ang apoy sa dalawa. Hindi sumuko si Hayuko at nagpatuloy sa paglulunsad ng mga atake, ngunit patuloy na ginamit ni Kinshin ang kanyang espada upang ipagtanggol ang sarili. Nang makitang walang pumupuna sa kanya, nais samantalahin ni Megami ang pagkakataong ito upang makatakas. Agad na tumakbo si Kaoru upang pigilan siya, ipinaalala sa kanya na si Kinshin ay lumalaban upang protektahan siya, kaya hindi siya dapat gumanap bilang taksil na kontrabida dito. Diretsyong sinabi ni Megami na hindi matatalo ni Kinshin at ng iba pa ang mga ahente ng Oniwaban na nasa kalagitnaang antas. Ang kasalukuyang sitwasyon ay pagbili lamang ng oras. Matatag na naniniwala si Kaoru na mananalo si Kinshin dahil hindi siya isang ordinaryong swordsman. Sa katunayan, hindi pa rin nahawakan ni isang hibla ng buhok ni Hayuko si Kinshin. Sa kanyang galit, hindi nag-atubiling kunin ni Hayuko ang lalagyan ng langis mula sa kanyang likuran upang pasiglahin ang kanyang kapangyarihan. Gusto pa sanang magpatuloy ni Kinshin sa pakikipaglaban, ngunit pinigilan siya ni Saguro, sinabing ito ay isang away sa pagitan nilang dalawa. Tumanggo si Kinshin at umatras. Ang pang-aasar ni Saguro ay nagpagalit kay Hayuko, na agad na nagbuga ng apoy.
Hindi nasunog si Saguro ng apoy at sa halip, sinuntok niya ng malakas si Hayuko sa bibig at hinugot ang isang uri ng supot mula sa loob ng bibig ng halimaw. Ito ang nagbigay daan sa taong ito na huminga ng apoy. Nabunyag si Hayuko ngunit hindi nagpakita ng takot. Naniniwala siyang nasugatan na si Saguro at hindi na makakapaghagis ng isa pang suntok. Sa pagkakataong ito, gumamit ang kalaban ng normal na pag-atake. Dahil hindi magamit ni Saguro ang kanyang mga kamay, itinaas na lang niya ang kanyang binti upang pabagsakin ang tao na ito mula sa aniwaban. Natigilan si Megami sa ginawa ng dalawang lalaking ito. Sinabi lang ni Kaoru na wala rin siyang masyadong alam tungkol sa kanila ngunit ito ang kanyang dalawang pinakamapagkakatiwalaang kasama. Tahimik na pinanood silang lahat ni Megami na nag-uusap. Nang matapos ito, lahat ay nakatayo sa paligid ni Hayuko, hindi alam ang gagawin sa kanya. Nanood si Basumi mula sa malayo at galit na galit sa nabigong plano. Sinisi niya si Megami at nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang mabilis na mapaslang siya. Agad na naramdaman ni Kenshin ang balak na pumaslang at sinubukang sumugod, ngunit ang pag-atake ay masyadong mabilis para maabot niya sa oras. Sa kritikal na sandaling ito, si Yahiko, na pinakamalapit, ay mabilis na sumugod at ginamit ang kanyang kamay upang harangan ang bala para kay Megami. Bagamat hindi maintindihan ng batang lalaki ang nangyayari, ang kasalukuyang misyon ni Kenshin ay protektahan ang babaeng ito, kaya gusto niyang tumulong. Pagkatapos niyang magsalita, bumagsak si Yahiko sa sakit. Ang bala ay may lason at nang akmang aatake na naman si Basumi, sumugod si Kenshin para harapin siya, ngunit sa pagkakataong ito, may isa pang tao na sumulpat at hinayla palayo si Basumi. Kritikal ang sitwasyon at ang ikatlong tao ay proaktibong nagmungkahi ng tigil putukan. Hiniling ni Kenshin na ibigay niya ang antidote, ngunit hindi siya nagtagumpay. Mabilis na sinamantala ng taong ito ang pagkakataon para itulak si Kenshin pabalik at tumakas, dala ang isa pa. Malala ang sitwasyon kaya pinili ni Kenshin na huwag humabol, kundi manatili at gamutin muna si Yahiko. Sisipsip na sana ni Kaoru ang lason mula sa sugat nang sumugod si Megami para pigilan siya. Ang pagsipsip ng lason mula sa sugat ay magpapabilis ng impeksyon at magpapalala sa sitwasyon. Sinuri niya ito at mabilis na nakilala na si Yahiko ay nalason ng datos. Agad na inutusan ni Megami ang lahat na kumilos ng mabilis at tumawag ng doktor upang iligtas ang bata. Pagkatapos ng paggamot, inanunsyo ng doktor na pansamantalang bumuti na ang kalagayan ni Yahiko at kailangan na lamang ng 3 hanggang 4 na araw na pahinga. Bago ang pasasalamat ni Saguro at Kaoru, sinabi ng doktor na hindi siya ang nagligtas kay Yahiko. Lahat ng ito ay dahil sa Race Eta na isinulat ni Megami. Naglalaman ito ng kaalaman sa medisinang kanluranin. Mula sa kanilang mga salita, namangha ang doktor nang makilala si Megami. Siya ang assistant ng isang manggagamot na nasawi 3 taon na ang nakalilipas na kilala niya. Sa sandaling ito, naghahanda ng umalis si Megami nang mahuli siya ni Kenshin. Nagpasalamat lamang siya sa pagliligtas kay Yahiko at sinabi ni Megami na aalis siya bukas upang protektahan sila mula sa mga tao ni Kanryo. Mula sa kanyang mga salita, nalaman ni Kenshin na si Megami ay taga-Eizu. Malumanay niyang tinanong kung maaari ba niyang sabihin ang totoo. Sa loob ng silid, binanggit din ng doktor ang tungkol sa pamilyang Takani, isang prestihiyosong pamilya sa mundo ng medisina. Parehong bihasa sa medisina ang mga babae at bata at sila ay isang napakabait na pamilya. Lumabas ang pamilya sa Japan upang mag-aral ng medisinang kanluranin sa Holland. Sila ay espesyal na naparden ngunit nang sila ay bumalik sa Eizu, sumiklab ang digmaan doon. Sumali ang pamilyang Tekhani sa digmaan ngunit iniwan si Megami. Pagkatapos ng digmaan, siya ay nag-iisa. Pagkalipas ng 5 taon, pumunta si Megami sa Tokyo at naging assistant ng isang manggagamot. Matapos mawala ang manggagamot na iyon, nawala rin siya. Gusto ng doktor na makausap si Megami at doon lamang naalala at natakot ni Saguro at Kaoru na tumakas na siya. Sa labas, ikinwento ni Megami ang kwento mula 5 taon na ang nakalilipas. Ang doktor na tinulungan niya ay palihim na nakipagsosyo kay Kanryo upang gumawa ng mga gamot. Ang tinatawag na spider web kay Megami ay doble na nakakahumaling at 4 na beses na mas mahal. Gusto ni Kanryo na magbenta ng maraming dami sa merkado at kailangan ang formula para sa gamot na ito na spider web. Napaslang ang manggagamot dahil sa mga panloob na tunggalian.
Si Megami lamang ang naging nakakaalam kung paano ito gawin. Kaya, siya ay pinanatili ni Kanryu. Umalis si Megami dahil ayaw niyang magpatuloy sa paggawa ng kasamaan. Gusto niyang iligtas ang mga tao at hanapin ang kanyang nawawalang ina at kapatid. Naunawaan ni Kenshin ang lahat at sinabi niya sa kanya na maayos ang kanyang nagawa at dapat siyang manatili rito ng ilang sandali. Lumabas din sina Kaoru at lahat mula sa madilim na eskinita. Hindi na nagpakita ng puot si Kaoru kay Megami at sinabihan na lang niya si Megami na huwag hawakan si Kenshin kahit kailan. Sa ibang lugar, nakatanggap ng balita si Shino. Iniulat ng nakamaskara na nagngangalang Hanzo na si Kenshin ay hindi ordinaryong tao. Sa katunayan, siya mismo ay malubhang nasugatan at hindi maaaring lumaban sa susunod na 2 or 3 araw. Inutusan ni Shino si Yoshi, isa pang nasasakupan, na hukayin ang nakaraan ni Kenshin para sa organisasyon. Sa totoo lang, mayroon na siyang sariling mga hinala. Kinabukasan, tahimik na naglakad si Saguro sa kalye, nakatingin sa tambak ng opyo sa kanyang kamay. Sa di kalayuan, isang matandang babaeng nagtitinda ng candy ang masayang kinakausap ng mga bata. Ang imaheng ito ay nagpaalala sa kanya ng kanyang kapaspalad na kaibigan na si Yuta at lalong nagpagalit sa kanya. Sa dojo, ipinakita ni Megami ang kanyang husay sa paggawa ng ohagi at nagustuhan ito ng lahat. Sinabi pa ni Kenshin na tila mas magaling ang talento ni Megami sa pagluluto kaysa kay Kaoru, na ikinagalit ni Kaoru. Bumalik si Saguro sa sandaling ito, dala ang isang bagong sample ng opyo na nagdudulot ng kaguluhan sa buong nayon. Ito ang mainit na produkto sa merkado ngayon. Tila galit na galit si Saguro kay Megami, isang taong gumawa ng opyo at nanakit ng mga tao. Nagbigay siya ng ilang sarkastiko na mga salita, pagkatapos ay mabilis na umalis sa dojo upang magpahinga. Inalo lamang ni Kenshin si Megami na huwag malungkot. Total, napilitan lang naman siya. Bukod dito, mahigit 1 linggo na, at wala pa ring ginagawang bagong hakbang ang mga tao ni Kanryu. Labis na nadismaya si Saguro tungkol doon, kaya naman walang galang siyang nagsalita. Gayunpaman, itinago pa rin ni Megami ang titulong gumagawa ng opyo, isang labis na nakakainsultong label para sa kanya. Kinahapunan, naghuhugas ng pinggan si Megami nang makita niyang pumasok ang isang tindero ng libro. Habang hindi nakabantay si Megami, agad siyang nagpalit ng anyo bilang Hanzo at nagbanta na kung gagawa ito ng anumang padalos-dalos na kilos, ibubuhos niya ang mercury sa balon at tatapusin ang lahat ng narito. Walang ibang magawa si Megami kundi sumunod sa kanya upang salubungin si Kanryu. Sa kagubatan, ngumiti si Kanryu at muling iminungkahi na bumalik si Megami upang gumawa ng bawal na gamot para sa kanila. Nagbanta rin siya na kung hindi siya susunod, susunugan nila ang Kenshin Dojo. Total, ang mga puwersa ni Kanryu ay lubhang laganap sa buong bansa. Ang pakikitungo sa isang dojo ng may iilang tao lamang ay kasing dali ng pagpihit ng kanyang palad. Ipinaalala rin ni Kanryu sa kanya na nakagawa na siya ng opyo. Anong mukha ang mayroon siya upang makilala ang kanyang pamilya or sabihing miyembro siya ng pamilyang Takani? Maaari na rin siyang magpatuloy sa masamang landas na ito at nagbabala si Kanryu na susunugan nila ang apoy sa hating gabi at dapat niyang pag-isipang mabuti ang kanyang pinili, pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Naroon din si Shino at inisip niya kung magtatagumpay ang planong ito. Napangiti si Kanryu nang hindi maintindihan. Total, naroon naman ang batusay hindi uubra ang direktang marahas na pang-uudyok. Mas mabuting hayaan na lang siyang umalis ng mag-isa. Sa ganoong paraan, hindi kikilos si Kenshin. Napaupo si Megami sa lupa na puno ng kawalan ng pag-asa, habang ang mga luha ay pumapatak sa malamig na lupa. Kinagabihan, natanggap ng lahat ang sulat na iniwan ni Megami. Ang sulat ay nagpapahiwatig na humihingi siya ng paumanhin sa tahimik na pag-alis. Dahil hindi na saisalakay ang mga tauhan ni Kanryu, nagpasya siyang bumalik kay Eizu. Nagpasalamat din siya sa lahat sa pag-aalaga sa kanya nitong nakaraang linggo. Sinisi ni Kenshin ang sarili niya sa hindi pagprotekta kay Megami. Napagpasyahan niyang pinagbantaan siya ni Kanryu, kaya naman isinulat niya ang sulat na ito para umalis. Gusto ni Kenshin na iligtas ng lahat si Megami, ngunit sinabi ni Saguro na ayaw niyang iligtas ang isang babaeng gumagawa ng opyo. Malumanay na ipinaalala ni Kenshin sa kanya na ang kanyang pag-uugali ay hindi katulad ng kanyang karaniwang sarili. Natahimik sandali si Saguro bago umamin. Ang kanyang kaibigan, ang kanyang kasama,
ay isang nagtitinda ng candy, isang sugarol, walang talento, ngunit napakabait. Nasawi ang taong iyon dahil sa mga gamot na ginawa ni Megami, kaya naman ayaw niyang tumulong sa isang taong katulad niya. Sinabi lang ni Kenshin na si Megami ay isa ring taong napakalungkot. Gusto rin niyang makahanap ng mga kasama na matatawag niyang pamilya para hindi siya iwan ng mga ito. Gustong sumama ni Yahiko at nagpumiglas ang binata mula sa pagkakahawak ni Kaoru at tumakbo palapit kay Kenshin. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, pinaalalahanan ni Saguro si Kaoru na maghanda ng tubig pampaligo para sa 5 tao, pagkatapos ay sumama kina Yahiko at Kenshin sa bahay ni Kanryu. Nang gabing iyon, nakarating sila sa mga tarangkahan ng compound ni Kanryu. Pagkatapos ng maingat na pag-uusap, mabilis na sumugod ang tatlo upang talunin ang sunod-sunod na kalaban. Sa kwarto ni Kanryu, ngumiti siya, sinalubong si Megami pabalik. Pagkatapos, nang walang karagdagang salita, inutusan niya itong ipagpatuloy ang paggawa ng mga gamot na gawa sa sapot ng gagamba para sa pakikipagkalakalan sa mga tagalabas. Dahan-daang hinayla ni Megami palapit si Kanryu, pagkatapos ay agad na bumunot ng talam at tinaga ito. Gusto niyang tapusin ang lahat dito at nang malapit na niyang ibigay ang huling atake, dumating si Shino at kinuha ang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Agad na sinipa ni Kanryu si Megami pababa at paulit-ulit siyang sinuntok at sinipa upang ilabas ang kanyang galit. Ipinaalala ni Shino kay Kanryu na dumating na ang grupo ni Kenshin. Sumugod silang tatlo papasok na parang bagyo. Laban sa kanilang mga espada, madali nilang natalo ang mga sundalong ito. Laban sa kanilang mga baril, mabilis din nilang hinarap silang lahat. Pinagmasdan ni Kanryu mula sa itaas at hindi makapaniwala sa motibasyon ni Kenshin. Walang kinalaman si Megami sa kanila at hindi nagulat si Shino. Ito ang likas na ugali ng isang asasin at gusto pa niyang ipagdasal si Kenshin para sa kanilang aniwaban. Dahil sa pressure, ngumiti si Kanryu nang walang pakundangan at agad na nag-alok ng malaking halaga ng pera para ipambili sila. Ngunit ang taktikang ito ay walang epekto sa Himura Batusai, isang taong hindi kumikilos para sa materyal na pakinabang. Dahil sa kawalan ng mga pagpipilian, pumayag si Kanryu na palayain ang bihag, ngunit hiniling niyang maghintay pa sila ng 1 oras. Nang makitang papaalis na si Kenshin at ang iba pa, palihim na ngumiti si Kanryu sa kasiyahan. Plano niyang gamitin ang oras na ito para pilitin si Megami na ibunyag ang formula ng gamot at, kung maaari, kumbensihin itong manatili, ngunit hindi pa talaga umalis si Kenshin. Hinampes niya lang ang isang malaking parol patungo sa mansyon bilang babala sa kanila. Inutusan ni Kanryu si Shino na bantayan ng mabuti ang aniwaban. Sa sandaling ito, hinawakan ni Shino ang kwelyo ng mangangalakal at ipinaalala sa kanya na ang aniwaban ay hindi pag-aari ni Kanryu. Sila ay nasa ilalim lamang ng kanyang pamumuno at nais ni Shino na ikulong si Megami sa silid ng pagmamasid upang pigilan sila. Ipinahayag niya na siya ang gagawa ng sarili niyang mga desisyon dito. Matapos pahirapan, sa wakas ay nagising si Megami at napagtanto na wala na siyang malay sa isang kakaibang lugar. Matapos malaman na si Kenshin at ang lahat ay dumating upang iligtas siya, sa halip ay nakaramdam siya ng galit at labis na pag-aalala para sa kanila. Tahimik na inihagis ni Shino kay Megami ang isang maikling talam, na ipinapahayag na pagkatapos maalis ang grupo ni Kenshin, siya ang susunod. Maaari niyang piliin na masawi sa kahihiyan or kaluwalhatian. Ipinaalala sa kanya ni Shino na ang aniwaban ay hindi kumikilos para sa materyal na pakinabang at gusto lamang nilang lumaban. Dahil doon, mabilis siyang umalis. Samantala, kakapasok pa lamang ni Kenshin sa mansyon nang makasalubong niya ang kanyang unang kaaway, si Hanzo. Dahil sa kawalan ng balak na umatras ang isang ito, walang nagawa ang grupo kundi ang gumawa ng karahasan. Napansin ni Saguro na may 2 bakal na nakabalot sa mga kamay ni Hanzo, kaya naman nakalamang siya kay Kenshin sa laban ilang araw na ang nakalipas. Walang gaanong sinabi si Kenshin, hindi niya alintana ang mga kalamangan or kahinaan at agad na inihanda ang kanyang tindig para umatake. Sa unang palitan, umatake si Hanzo ng harapan gamit ang kanyang mga kamay habang mabilis na nag-focus si Kenshin sa depensa kaysa sa opensa. Dahil dito, nagalit ng husto si Yahiko, na nakamasid mula sa malayo, dahil iniisip niyang duwag ang ganitong laban. Ngunit sa totoo lang, gumamit si Hanzo ng isang teknik kay Kenshin mula noong nakaraang linggo nang walang nakakaalam, na siyang lumikha ng kasalukuyang sitwasyon.
Si Shino ay lubos na may tiwala kay Hanzo at sa kanyang mga teknik. Tahimik lamang siyang nanood mula sa ballroom sa itaas. Kalmadong itinaas ni Kenshin ang kanyang espada at tindig. Sa nalilitong tingin ni Saguro, nakilala ni Yahiko ito bilang isa sa 5 tindig sa 5 elemento, isang atake na mag-uunat ng isang espada para hampasin at pabagsakin ang kalaban. Naniniwala si Hanzo na ang tindig na ito ay maaari lamang ipagtanggol at mahirap gamitin sa pag-atake. Aniya, tila overrated si Kenshin at hindi maihahambing sa kanilang pinuno, si Shino. Ngunit nang si Hanzo ay mayabang na sumugod, umiwas si Kenshin na parang kidlat at nagbigay ng isang malakas na suntok sa kanyang mukha. Nabigla si Hanzo at hindi makapaniwala. Inilantad ni Kenshin ang tunay na katangian ng teknik ni Hanzo at nagmula ito sa mga paalang naguhit na tato sa kanyang mga braso, na lumikha ng mga ilusyon na pumipilipit sa paningin ng kalaban at nagdulot sa kanila na mawalan ng wastong pagpapasya, na naging dahilan upang hindi matuloy ang kanilang mga pag-atake. Dahil dito, ginamit ni Kenshin ang tindig ng espada upang sukatin ang aktwal na paglihis at piliin ang pinakatumpak na punto ng pag-atake, na nakatakas din sa patibong ng ilusyon ni Hanzo. Napansin ni Kenshin ang kakaiba mula pa sa simula at naniniwala siyang ang maskara ay ginagamit upang pigilan ang mga kalaban na obserbahan ang kanyang mga ekspresyon at direksyon ng pag-atake. Hindi natakot si Hanzo at ipinaliwanag lamang niya na ang pagsusuot ng maskara ay para lamang itago ang kanyang tunay na mukha, wala nang mas malalim pa. Nang sandaling iyon, sa ilalim ng presyon ni Kenshin, nasira din ang maskara, na nagpapakita ng isang mukha na hindi naiiba sa isang halimaw. Wala na ang balat sa kanyang mukha, nawala na ang kanyang mga labi, at ang kanyang mga mata ay hindi magkatugma ang laki. Lumabas na sinira niya ang sarili niyang mukha para makapagbalat kayo siya bilang kahit sino, mahusay na ginagampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang especially iya. Isinalaysay niya ang kanyang iniwang nakaraan kasama ang kanyang mga magulang, kung paano siya inilibing ng buhay, at kung paano siya nailigtas ni Shino at Aniwaban. Dahil sa lahat ng ito, hindi siya nag-atubiling isakripisyo ang kanyang sarili para sa organisasyon. Nang makita si Hanzo na sumusulong, labis din ang pag-aalala ni Saguro dahil ang pakikipaglaban sa isang taong hindi pinahahalagahan ang kanilang buhay ay parang pakikipaglaban sa isang bulak. Umiwas si Kenshin habang tinatanong si Hanzo tungkol sa nakaraan ni Megami. Agad na nagpakita si Hanzo ng malalim na kaalaman habang nagbabanggaan ang dalawa na parang kidlat. Nasugatan si Kenshin ng pag-atake ni Hanzo, ngunit siya mismo ay tuluyang bumagsak. Naniniwala si Kenshin na ang nakaraan ni Megami ay kasing trahedya ng kay Hanzo. Kaya bakit hindi niya ipinakita sa kanya ang kahit anong pakikiramay? Sa silid ng obserbasyon, gusto pa ring makipag-usap ni Kanryu kay Megami tungkol sa pagtakas ng magkasama. Sinabi niya na maaari silang lumikha ng isang bagong gamot upang iligtas ang lahat mula sa pagkahumaling at sila ay magiging mabubuting tao na magliligtas sa mundo. Ngunit pagkatapos marinig ang lahat, agad na tinanggihan ni Megami ang panukalang ito. Ang kanyang ginawa ay agad na naging dahilan upang maging masungit si Kanryu. Matapos magsalita ng masama ng matagal, galit siyang umalis. Sa ibaba, matapos muling ayusin ang kanilang pormasayon, ang tatlo sa grupo ni Kenshin ay nagpatuloy sa susunod na silid. Sumalubong sa kanila ang isang bolang bakal na may bigat na tonelada, na sumusulpot patungo sa kanila na parang kidlat. Mabuti na lang at nakaiwas sina Saguro, Kenshin, at Yahiko. Ang sandatang ito ay pagmamayari ng isang taong nagngangalang Shikajo, ang pangunahing bodyguard ng kabisera at miyembro rin ng Aniwaban. Sa harap ng pisikal na pag-ataking ito, agad na humakbang si Saguro upang harangan ang dalawa pa. Sinabihan niya silang magmadali upang makatipid ng oras. Siya ang bahala sa lalaki na ito at tinanggap ni Kenshin para sa ikabubuti ng lahat at dinala si Yahiko sa susunod na silid. Nakakuha si Shikajo ng impormasyon tungkol kay Saguro mula kay Hanzo. Tiwala siya na ang kawalan ng higanteng espada ng Zambato ay magpapahina kay Saguro, na magbibigay daan sa kanya upang mapabagsak si Saguro sa isang iglap. Samantala, mabilis na nagtungo sina Kenshin at Yahiko sa susunod na silid. Nag-aalala si Yahiko kay Saguro, ngunit lubos na 100% na nagtiwala si Kenshin sa binata na iyon. Sa ikalawang silid, walang nakuhang kalamangan si Saguro laban sa pisikal na mandirigmang ito. Ngunit ang kanyang palayaw na malakas na parang baka ay hindi para sa palabas.
Agad na binali ni Saguro ang Cade ng bakal upang magpatuloy sa pagtayo at pag-atake, ngunit ang kanyang kalaban ay hindi nagpakita ng awa at patuloy na umaatake. Nang tila bumagsak na si Saguro, sinimulang ikwento ni Shikajo ang kanyang nakaraan. Siya ay dating ahente ng Satsuma, ang paksayo ng Ishin Shishi, ngunit natalo ni Shino noong si Shino ay 13 taong gulang lamang sa isang misyong pang-espiya na iniutos ng organisasyon. Naakit sa mapang-akit na alok ni Shino ng isang gamot na mabilis na magpapalakas sa umiinom, tinanggap ni Shikajo at nabawi ang kanyang kasalukuyang lakas. Labis siyang nasiyahan sa lakas ni Saguro at ngumiti ng may pag-aanyaya, hiniling kay Saguro na sumama sa aniwabin. Sinabi niya na si Shino ay mas malakas kaysa kay Kenshin at dapat sundin ng mga tao ang tunay na malakas. Matapos marinig ang lahat, tumawa ng pangungutya si Saguro, sinasabing kahit malakas si Shino, iyon lang ang mayroon siya. Hindi katulad nila si Kenshin at hindi lamang siya mas malakas, kundi isa ring taong 100,000 beses na mas mahusay kaysa kay Shino. Ang mga salitang ito ay nagpagalit kay Shikajo, na nag-atake. Sa pagkakataong ito, nahuli ni Saguro ang dalawang kamay ni Shikajo. Patuloy siyang nang-aasar, sinasabing gaano man kalakas ang aniwaban, kung gagamitin nila ang kanilang lakas bilang kasangkapan para sa talunang si Kanryo, paano sila maihahambing sa Himura Batusai at sa kanyang grupo. Lalong nagalit si Shikajo at galit na ginamit ang kanyang ulo upang patuloy na atakihin si Saguro, na nagdulot ng matinding pag-agos ng dugo mula sa kanyang ulo. Ngunit sa pagkakataong ito, gamit ang kanyang lakas ng braso at determinasyon, madaling nabali ni Saguro ang lahat ng daliri ng talunang ito, habang si Shikajo ay natigilan at nabigla. Sa isang huling sunod-sunod na atake sa mukha, natambo siya ni Saguro. Bagamat nagtagumpay, halos wala nang natitirang lakas si Saguro at mabilis siyang nawalan ng malay. Samantala, sa ballroom, nagkaharap sina Kenshin at Yahiko kay Shino. Sinunod ni Kenshin ang kanyang karaniwang prinsipyo, gamit ang mga salita upang hilingin na palayain nila si Megami at itigil ang walang kabuluhang labanang ito. Ngunit si Shino ay hindi isang duwag tulad ni Kanryo. Nang walang maraming salita, sinabihan niya si Kenshin na bunutin ang kanyang espada at hanapin ang sagot. Si Yahiko, bilang isang bata, ay itinulak palabas ng labanan. Bagamat galit na galit, wala siyang ibang pagpipilian at kung tutuusin, hindi sila mali. Ang batang lalaki ay tumayo sa malayo at may kumpiyansang sinabi na si Shino, gamit lamang ang maikling espadang iyon, ay hindi matatalo si Kenshin. Madali ngang mahahawakan ni Kenshin ang isang taong may maikling espada, ngunit nakilala niya ito bilang isang kodachi, isang talim na mas maikli kaysa sa katana, ngunit mas mahaba kaysa sa maikling espada. Ang pagiging mas maikli ay nangangahulugan ng mas mahinang kakayahan sa pag-atake, ngunit ang ganito ay lubos na makakatulong sa depensa. Nang walang maraming salita, agad na sumugod si Shino upang umatake. Hindi lamang niya ginamit ang kanyang espada, kundi pati na rin ang mga pisikal na atake. Mabilis na napagtanto ni Kenshin na ang isang ito ay katulad ni Hanzo, isang martial artist din. Sa harap ng patuloy na mga pag-atake, unang nagdepensa si Kenshin, pagkatapos ay sumugod. Mabilis niyang napagtanto na ginamit ng isang ito ang kodachi upang lumikha ng isang matibay na pader na pandepensa para sa kanyang sarili. Habang nakikipaglaban katulad ni Hanzo gamit ang mga pisikal na atake, ipinakilala ni Shino ang kanyang sarili bilang master ni Hanzo. Likas na magkaiba ang antas sa pagitan ng guro at estudyante. Sa katunayan, hindi siya madaling matatalo ni Kenshin tulad ni Hanzo. Gusto ni Shino na tapusin ang pinakamalakas na swordsman, si Himura Batusai, dito mismo para agawin ang posisyong iyon. Dahan-daang tumayo si Kenshin at napagtanto niya na hindi ito lumalaban para kay Kanryo, kundi para sa Tokugawa Shogunate na Jiniba ng restorasyon ng Meiji. Hindi ito itinanggi ni Shino at naalala niya ang mga ginawa ng isang taong nagngangalang Yoshinobu noong labanan sa Tobushami. Si Yoshinobu ang huling shogun ng angkan ng Tokugawa, na nanguna sa kanyang mga nasasakupan na tumakas mula sa kastilyo ng Osaka ng Hamina ang emperador, iniwan ang 10,000 sundalo sa larangan ng digmaan upang ituloy ang duwag na kapayapaan. Ang taong iyon ay nagkuta sa katemple sa Yeno at pinasuko ang kastilyo ng Edo nang hindi nabubuga ang kahit isang patak ng dugo. Natapos na ang shogunate habang hindi pa rin kumikilos ang aniwaban.
Ipinahayag ni Shino ang kanyang pagkadismaya sa hindi pakikipaglaban noon, na sinasabing kung naroon sila, ang tagumpay ay mapapasa panig ng shogunate. Nais niyang wakasan ang pagpapanumbalik ng Maji dito, at ang pagpaslang kay Kenshin ay magpapatunay na ang mananalo sa labanan sa pagitan ng Isshin Shishi at ng mga yumaong puwersa ng shogunate ay ang Aniwaban. Ang kanilang layunin ay sunugin ang lahat at bumuo ng isang ganap na kakaibang Japan. Nabanggit ni Kenshin ang digmaang iyon at naniniwala siya na ang mga lumaban ay ginawa ito para sa kinabukasan ng bansa, para sa isang mas magandang kinabukasan. Ngunit magkaiba sina Shino at ang Aniwaban na ito. Sila ay isa lamang grupo na uhaw sa dugo, walang puso, at uhaw sa digmaan, kaya naman hindi sila maaaring palayain ni Kenshin. Malamig na ipinahayag ni Shino nang may katiyakan na mananalo siya at nais niyang tapusin ito ng mabilis dito. Habang pareho silang nakikipaglaban, si Kanryu ay nasa kanyang silid, galit na galit sa pagkawala ng kontrol. Gusto niyang makahanap ng paraan upang maalis sina Batusay at Shino dito, at agawin ang tagumpay para sa kanyang sarili. Nang sandaling iyon, isang nasasakupan ang tumakbo papasok at binanggit ang isang uri ng makina, na nagbigay kay Kanryu ng ideya at agad siyang napahanga. Samantala, tila natatalo na si Kenshin. Si Yahiko, na nakamasid mula sa malayo, ay nagulat sa labanan ng isang ito. Kahit na nahirapan, muling tumayo si Kenshin, at ipinahayag na nakahanap na siya ng paraan upang sirain ang Kodachi. Walang gaanong sinabi, muling sumugod si Shino upang umatake. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Kenshin ang kanyang kamay upang mahigpit na hawakan ang sarili niyang espada at pinalipad ang kalaban. Ang tunay na lakas ni Shino ay nagmula sa kanyang perpektong kontrol sa abot ng kalaban. Naalala rin ni Yahiko ang mga turo ni Kaoru tungkol sa kahalagahan ng paghahanap ng abot ng kalaban. Kaya, ang paghawak ng katana ay magiging kapaki-pakinabang ngunit laban sa isang taong may mas mahabang abot, tulad ng nauna sa kanya, tiyak na magkakaroon ng mga blind spot. Sa makatuwid, ginamit ni Shino ang Kodachi upang takpan ang blind spot na iyon. Mahinahon ding inilantad ni Shino ang kontrahakbang ni Kenshin. Hinawakan niya ang pinakamatalas na bahagi mismo sa pommel ng espada upang maiwasan ang malalalim na hiwa, pati na rin upang lumikha ng bagong blind spot para sa kanyang kalaban. Pinuri ni Shino si Kenshin bilang isang mahusay na assassin, ngunit mabilis din niyang pinakawalan ang kanyang mas malakas na pamamaraan. Natigilan si Kenshin sa sayaw ng espada ni Shino, ang kanyang mga galaw sa daloy ng tubig na sinamahan ng martial arts at Kodachi. Ito ang tunay na estilo ng pakikipaglaban ni Shinamori Shino. Tunay ngang nasa panganib si Kenshin at tinamaan siya ng 3 beses sa katawan ni Shino at bumagsak. Nang tila sawi na si Kenshin at malapit nang kumuha ng espada si Yahiko upang ipaghiganti siya, mahinahong tumayo si Kenshin upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban na may 3 malalalim na sugat sa kanyang katawan. Lumabas na ginamit ni Kenshin ang kanyang kaluban upang mabawasan ang kapangyarihan ng pamamaraan ng kalahati. Muling isinagawa ni Shino ang kanyang sayaw ng espada upang tapusin si Kenshin, ngunit sa sandaling iyon, marahang hinugot ni Kenshin ang kanyang espada upang harangan ang atake ni Shino. Ang mga sumusunod na atake ay halos sinalungat niya. Sa huling palitan ng salita, hindi nag-atubiling ibinaba ni Kenshin ang kanyang espada at ginamit ang sarili niyang kamay upang harangan ang atake. Sinabi ni Kenshin na wala siyang pakialam sa titulong pinakamalakas or anumang katulad nito. Ang tanging layunin ng lahat ay iligtas si Megami. Napatalsik si Shino, hindi makapaniwalang natalo siya. Sa kanyang galit, sinuntok ni Shino si Kenshin ng malakas, pagkatapos ay agad na nawalan ng malay dahil sa kanilang naunang laban, patuloy na tinamaan ni Kenshin ang ilang mahahalagang bahagi ng katawan nito. Ngunit sa isang iglap, nakatayo muli ng normal si Shino at hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya pinaslang ni Kenshin. Sinabi ni Kenshin na isa lamang siyang palaboy na walang balak pumaslang. Pagkatapos ay tinanong niya si Shino kung bakit, bilang pinuno ng Aniwaban, maaari siyang maging isang opisyal sa ilalim ng gobyerno. Bakit siya tumanggi at nagpatuloy sa pagtatrabaho dito? Yumuko si Shino, ang mayroon siya ay mga bagay lamang na karapat-dapat niyang tamasahin. Habang ang mga abnormal tulad ni Hayuko, Basumi, Hanzo, at iba pa sa Aniwaban ay hindi kailanman maaaring magkaroon ng mga ganoong bagay, paano niya sila iiwan kaya ayaw ni Shino na maging isang napakasamang tao?